Nagsimula ang kwento sa isang mundo na tinatawag na Earthclear, isang mahiwagang lupain ng mga espada, mahika at mga halimaw at sa mundong ito, lahat ng tao ay may sariling status menu na nagpapakita ng kanilang level at mga talento, at maaari nila itong gamitin para palakasin ang kanilang kakayahan. Isa sa kanila si Koji, isang ordinaryong binata na abala na binibilang ang kanyang kinita habang nagpapahinga sa ilalim ng puno. Bigla niyang narinig ang sigaw ng isang batang lalaki na inaatake ng isang slime monster, habang iniisip ng bata at ng kanyang ama na katapusan na nila, isang barya ang biglang lumipad at tumama sa slime. Agad itong sumabog at naging tambak ng mga barya matapos mapatay. Lumapit si Koji upang tingnan kung ayos lang ang mag-ama at labis silang namangha dahil bilang mga ordinaryong tao, wala silang kakayahang talunin kahit isang halimaw. Ngunit sa halip na sagutin ang kanilang tanong, binigyan ni Koji ng ilang gintong barya ang bata at ipinaliwanag na ang isang slime ay nag-iiwan lamang ng 100 tansong barya kapag napatay at para kay Koji, ang mga halimaw ay isang napakagandang paraan para kumita ng walang katapusang pera. Ngunit hindi sang-ayon ang bata dahil naniniwala siyang napakadelikado ng pangangaso ng mga halimaw. Naiintindihan ni Koji ang kanyang nararamdaman kaya nagpaalam na siya, ngunit bago siya tuluyang umalis, tinanong siya ng bata kung isa ba siyang hero. Bilang sagot ay ipinakita lamang ni Koji ang kanyang status window. Dito nakita na ang kanyang class at rank ay isa lamang villager, subalit ang kanyang level ay umabot sa 999 at sa mundo ni Koji, matagal nang naging bansang Jinria ang dating bansang Japan. Noong nakaraan biglang lumitaw ang mga mahiwagang halimaw, at kasabay nito ay nagsimulang ipinanganak ang mga tao na may mga espesyal na talento na tinatawag na classes. Karamihan sa mga tao ay ipinapanganak bilang warrior, monk, thief, hunter o mage. Ngunit ang iilang tunay na henyo lamang ang nagkakaroon ng mga pambihirang class tulad ng sage, hero o king, na may napakalakas na kakayahan, at samantala, ang mga ipinanganak na walang espesyal na class ay tinatawag na villager, ang pinakamahinang class sa lahat. Karaniwan ang isang villager ay hanggang level 1 hanggang level 10 lamang at halos imposibleng matalo kahit ang pinakamahinang halimaw. Ngunit kahit ganoon ay nagawa ni Koji na lampasan ang limitasyong iyon ng napakalayo, at habang naglalakad si Koji, sa ibang lugar naman ay isang batang babaeng nakasuot ng hood ang dumating sa harap ng isang sinaunang kuweba. Ayon sa alamat na nakatago sa loob nito ang maalamat na banal na espada. Samantala dumating si Koji sa lungsod ng Balman at nagtungo sa Adventurers Guild, at sa parehong lungsod, naghahanda naman ang hero ng bansa at ang kanyang kasamang babae para simulan ang kanilang paglalakbay upang lipulin ang lahat ng halimaw na nagpapahirap sa mundo. Sa loob ng guild ay isinumite ni Koji ang mga materyales mula sa kanyang mga quest sa receptionist. Bilang gantimpala ay binigyan siya nito ng 5 gintong barya at nagulat ang lahat ng adventurer sa paligid dahil napakaraming halimaw ang kailangang mapatay, upang kumita ng ganoong kalaking halaga sa isang pagkakataon. Tahimik lamang na nagpunta si Koji sa mission board, at habang sinusuri niya ang mga quest, napansin niyang kulang pa siya ng mahigit 4 na gintong barya para maabot ang kanyang personal na layunin. Habang tinitingnan ang mga quest ay napansin niya ang isang misyon na nagbibigay ng madaling gintong barya kapalit ng pangangaso ng mga halimaw sa sinaunang kuweba. Napangiti siya at naghanda na magtrabaho ng mabuti sa buong araw. Sa labas ng guild ay tinipon ng batang hero na si Rex ang lahat ng mamamayan at nagbigay ng isang masigasig na talumpati. Ipinaalala niya ang patuloy na banta ng mga halimaw na nakapaligid sa kanila, dahilan upang mapilitan ang kabisera ng kaharian na ipadala ang lahat ng mandirigma nito sa mapanganib na mga misyon para lamang mapigilan ang pagdami ng mga halimaw. Ayon kay Rex, kung hindi nila tuluyang alisin ang ugat ng problema, darating ang araw na lalamunan ng mga halimaw ang buong sangkatauhan, at ipinaliwanag niya na ang lahat ng halimaw ay nalikha mula sa mana, isang espesyal na enerhiya na inilalabas ng lahi ng mga demonyo. Sa kanyang pananaw, ang demon race na pinamumunuan ng Demon King ang tunay na dahilan kung bakit patuloy na inaatake ng mga halimaw ang mga tao, habang buong tapang na ipinapahayag ni Rex na dapat lipulin ang demon race. Tahimik lamang na nakikinig si Koji habang bumibili ng ice cream sa isang malapit na tindahan. Pagkatapos nito, tinanong ni Rex ang mga tao kung may matatapang na mandirigmang handang sumama sa kanyang misyon. Nang makita ng mga adventurer ang magaling na hero at ang magandang sage na kasama nito, marami ang agad na gustong sumali. Isa sa kanila ang isang veteranong warrior na level 86 na nag-alok ng kanyang tulong,
ngunit ikinagulat ng lahat ng malamig siyang tinanggihan ni Rex at sinabi nitong wala siyang kailangan ng mga pabigat na walang maiaambag sa kanyang misyon. Nagalit ang mga adventurer sa kanyang mayabang na sinabi at bilang sagot na ipinakita ni Rex ang kanyang status, na nagpamalas na isa siyang level 90 hero at pagkatapos noon, tinanong ng warrior kung sapat ba ang kakayahan ng sage na kasama niya, dahil level 42 lamang ito. Ipinaliwanag ni Rex na kahit mas mababa ang level nito, napakahusay naman ng kanyang support abilities dahil sa kanyang class, kaya karapat-dapat itong lumaban sa kanyang tabi at ibinunyag din niya na ang kanyang kasamahan ay ang ikatlong anak ni Haring Simon, na kilala bilang ang malupit na prinsesa. Dahil dito ay tinanggap nito ang kanyang kapalaran na lumaban para sa kapakanan ng kaharian, tahimik na lamang ang karamihan matapos marinig ang paliwanag ni Rex, gayunpaman isang level 18 na priest ang sumubok pa ring sumali sa grupo. Muli siyang tinanggihan ni Rex at sinabing masyado na itong matanda, kaya ayaw niyang mapahamak ito sa kanilang paglalakbay at matapos ang matandang priest at isang mas batang priest na level 70 ang nagtanong kung maaari rin siyang sumama, kaso sinabi ni Rex na wala itong potensyal na maging mas malakas pa sa hinaharap. Dahil sa sunod-sunod niyang kakaibang pagtanggi ay nagsimulang magduda ang mga adventurer, maya-maya isang mahiyain at walang kumpiyansang babae na nagngangalang Tina ang nagtanong kung maaari siyang sumali. Dahil level 50 priestess lamang siya inakala ng lahat na siguradong tatanggihan din siya. Ngunit agad siyang tinanggap ni Rex sa kanyang grupo at dahil dito, naging malinaw na isa lamang siyang pervert at hindi ang makatarungang tagapagligtas na ipinapakita niya sa lahat, habang pinapanood ang pangyayari mula sa malayo ay napagtanto ni Koji na gusto lamang ni Rex na sumikat. Pinapalibutan niya ang kanyang sarili ng magagandang babae upang makilala at makuha ang karangalan ng pagtalo sa Demon King. Makalipas ang ilang sandali isa na namang magandang babae ang lumapit upang sumali kay Rex at nang makita iyon, nawalan na ng interes si Koji at tuluyan nang umalis. Pagkaraan ng ilang oras ay narating niya ang pasukan ng sinaunang kuweba at habang papasok, iniisip na niya ang masarap na hapunan na sushi na bibilhin niya pag-uwi gamit ang magiging gantimpala sa kanyang misyon, hindi nagtagal ay nakasalubong ni Koji ang unang Blue Devil sa loob ng kuweba. Kahit napakalakas ng halimaw, isang suntok lang ang kailangan niya upang mapatay ito at pagkatapos ay pinulot niya ang mga barya na naiwan na parang pangkaraniwang gawain lamang. Sunod-sunod niyang tinalo ang iba pang Blue Devils at isa sa mga ito ang naghulog ng isang sungay, isang napakabihira at napakamahalagang bagay at bagamat naglalabas ito ng malakas na mana na katulad ng sa Demon Race, hindi maintindihan ni Koji kung bakit napakataas ng halaga nito. Habang tinatapos niya ang quest na pumatay ng 30 Blue Devils, bigla niyang nakasalubong ang grupo ng hero at maya-maya isang Blue Devil ang sumugod sa kanila at isang mabilis na hiwa lamang ng espada ni Rex ang kailangan upang mapatay ito. Humanga ang mga babaeng kasama niya, ngunit napansin ni Tina si Koji na nakatayo sa likuran nila at dahil ayaw niyang makasalamuha ang mayabang na hero, mabilis siyang nagtago sa likod ng isang pader. Samantala sabik nang magpatuloy ang prinsesa na si Krul, dahil dito ay tinukso siya ng kanyang kasamang mage na si Parna at nagulat ang prinsesa dahil napakagaan lamang ng pakikitungo sa kanya ni Parna, samantalang ang karamihan sa mga tao ay laging mailap at formal kapag kaharap siya. Lumapit din si Tina at tinanong kung maaari silang maging magkaibigan at nang pumayag ang prinsesa, tinanong naman ni Parna si Rex kung bakit sila pumunta sa sinaunang kuweba gayong nasa ibang direksyon naman ang palasyo ng Demon King. Ipinaliwanag ni Rex na may hinahanap silang espesyal na bagay na matatagpuan lamang sa pamamagitan ng pagsunod sa mga lihim na simbolo sa loob ng maze ng dungeon, tanging ang pamilya ng hari lamang ang nakaalam ng lihim na ito kaya isinama niya si Krul upang mahanap ang nakatagong kayamanan. Sa huli, ipinakita ng maze ang isang altar kung saan nakatago ang banal na espada at ayon kay Rex, ang sandata na ito ay maaari lamang gamitin ng isang hero na level 90 o mas mataas at labis na nagulat sina Tina at Parna sa nalaman nila, nagtanong si Parna kung bakit hindi na lang ginamit ng kaharian ang banal na espada noon pa para talunin ang Demon King. Ipinaliwanag ni Rex na kahit kayang isuot ng isang level 90 hero ang espada, hindi ibig sabihin ay agad niya itong makontrol o matatalo ang Demon King, kaya itinago ito ng hari habang hinihintay ang taong tunay na karapat-dapat na gumamit nito. Ngunit ngayon, dahil ang mahal na anak ng hari ay sasama sa isang napakapanganib na misyon, agad pumayag ang hari na ipapagamit kay Rex ang banal na espada upang maprotektahan ang prinsesa at matapos ang kanyang paliwanag,
buong kumpiyansang humarap si Rex sa kanyang grupo. Naniniwala siyang nakatakda siyang maging tunay na tagapagligtas ng sangkatauhan sa tulong ng maalamat na sandata, samantala napupuno rin ng pananabik ang mga babaeng kasama niya sa paglalakbay na naghihintay sa kanila. Sa kabilang bahagi ng kuweba, ipinagpatuloy naman ng batang babaeng nakasuot ng hood ang kanyang paghahanap, nang hindi niya namamalayang lantad ang kanyang mga sungay ng demonyo at kitang-kita ito ng sino mang makakakita sa kanya. Samantala ay napalibutan si Koji ng isang malaking grupo ng Blue Devils, ngunit sa isang iglap lamang at walang kahirap-hirap niya silang lahat na pinatay at pagkatapos ng laban, napansin niyang mas marami ang mga halimaw sa kailaliman ng kuweba kaysa sa dati. Ilang sandali pa, mabilis na tumakbo ang batang nakasuot ng hood at nadaanan siya at binalaan siya ni Koji tungkol sa mga Blue Devils, ngunit nanatiling kalmado ang mga halimaw at hinayaan lamang siyang dumaan nang hindi siya inaatake. Pinatay ni Koji ang mga Blue Devils, ngunit mas naging interesado siya sa misteryosong batang babae na kakadaan lamang at samantala sa ibang bahagi ng dungeon, nagsisimula ng mahirapan ang grupo ni Rex dahil sa walang tigil na pag-atake ng mga Blue Devils. Iniisip ni Parna na normal lamang ang mapagod dahil kilala ang kuweba bilang isang napakapanganib na dungeon, ngunit para kay Rex ay normal lang ang dami ng mga halimaw na kanilang nakakaharap. Ginagamot ni Tina ang prinsesa bago lumapit kay Rex upang pagalingin din ito. Ngunit sinabi niyang paubos na ang kanyang mana at humingi siya ng paumanhin dahil mababa ang kanyang stamina, at humanga siya kay Parna na nagawang makakalaban sa napakaraming halimaw nang hindi man lang nasusugatan. Ngumiti si Parna at iginiit na mas mapanganib pa ang mga dungeon na dati na niyang napasukan, kaya sanay na siya sa ganitong sitwasyon at sa likuran nila ay nakaramdam ng pagkakasala ang prinsesa dahil iniisip niyang siya ang pinakamahinang miyembro ng grupo, kaso agad siyang inaalog ni Rex at ipinapaalala sa lahat na narating na nila ang lugar kung saan nakatago ang banal na espada. Ngunit pagpasok nila sa silid, laking gulat nila nang makita ang misteryosong batang nakasuot ng hood na nakatayo sa mismong altar ng espada at napansin agad ni Prinsesa Cruel na napakalakas ng mana na inilalabas ng bata, dahil dito ay naging mapagmatsyag silang lahat at agad nilang inakalang isa itong demonyo. Doon napagtanto ni Rex na ang napakaraming halimaw sa loob ng dungeon ay naakit ng mana ng batang babae, mas lalo pa siyang nagulat nang makita niyang wala na ang banal na espada at dahil dito, agad niyang inakusahan ang bata na ninakaw nito ang espada. Ipinaliwanag ng batang babae na wala na ang espada bago pa siya dumating, ngunit tumanggi si Rex na paniwalaan siya at kahit isa lamang siyang batang babae ay nagpasya ang grupo ni Rex na huwag siyang kaawaan at sa pangunguna ni Rex, sabay-sabay nilang sinalakay ang walang kalaban-laban na bata dahil sa takot ay napapikit na lamang siya. Ngunit bago pa man tumama ang kanilang mga pag-atake, isang napakabilis na anino ang biglang lumitaw sa tabi ng bata at nang mawala ang usok mula sa pagsabog, natutulala ang buong grupo nang makitang walang kahit isang gasgas ang batang babae at mas lalo silang nagulat nang makita si Koji na nakatayo sa kanyang tabi. Pinagalitan ni Koji ang grupo dahil sa pag-atake nila sa isang inosenteng bata, samantala hindi makapaniwala si Rex sa ipinakita nitong lakas at agad niyang tinanong si Koji kung ano ang kanyang class at bilang sagot, sinabi lamang ni Koji na isa siyang ordinaryong villager. Hindi siya pinaniwalaan ni Rex at inisip na gumamit lamang siya ng isang magic item para harangin ang kanilang mga pag-atake, ngunit sinabi ni Koji na sarili niyang lakas ang ginamit niya upang pigilan ang lahat ng iyon at bilang patunay, ipinakita pa niya ang kanyang status window. Tinanggap ng prinsesa ang kanyang paliwanag, ngunit nagtanong siya kung bakit niya pinoprotektahan ang isang demonyo at dahil dito ay bahagyang natarante si Koji, ngunit mabilis niyang sinabi na ang batang babae ay nakababatang kapatid niya lamang, at ang mga sungay ng demonyo nito ay simpleng fashion accessory lang. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Koji at bilang patunay, ipinakita niya ang kanyang adventurer quest at ipinaliwanag na nangangaso lamang sila ng mga halimaw kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Ipinakita rin niya ang mga sungay ng Blue Devil na naglalabas ng mana na halos kapareho ng sa mga demonyo, dahil dito ay napilitan ang grupo ni Rex na paniwalaan ang kanyang paliwanag, kahit labag sa kanilang loob at gayunpaman ay tinanong pa rin ni Rex kung bakit wala na ang banal na espada sa altar. Sandaling natigilan si Koji bago niya naalala na minsan ay nakita lang niya ang espada, kinuha ito at ibinente kapalit ng ilang barya at pagkarinig nito, agad nagalit si Rex at sinabi na pag-aari ng pamilya ng hari ang banal na espada.
Nagkunwari si Koji na wala siyang alam tungkol doon at agad na humingi ng paumanhin, ngunit nagtanong si Rex kung paano niya nagawang kunin ang espada, gayong tanging mga hero na level 90 pataas lamang ang maaaring gumamit nito. Naunawaan ni Koji kung bakit sila nagtataka kaya lumapit siya sa napakalaking batong pedestal kung saan nakapatong ang espada noon at sa harap ng lahat, walang kahirap-hirap niyang binuhat ang napakabigat na pedestal gamit lamang ang kanyang mga kamay, ipinakita ang kanyang napakalaking lakas ng hindi nagsasalita. Dahil dito ay napaisip si Rex kung ano ba talaga ang level ni Koji at sa wakas, ipinakita ni Koji ang kanyang status window at lumabas na level 999 siya at di makapaniwala si Rex na may tao umabot sa ganoong kataas na level, lalo na't napakarami na rin niyang halimaw na napatay. Samantala ay tinanong ni Cruel si Koji kung paano niya balak bayaran ang pagkakamaling na ibenta niya ang napakahalagang kayamanan ng pamilya ng hari. Inalok pa niya si Koji na sumama sa kanilang grupo upang talunin ang Demon King bilang kapalit. Ngunit agad itong tinanggihan ni Koji at hindi makapaniwala si Rex dahil sa tingin niya ay sinasayang lamang ni Koji ang isang napakalaking pagkakataon, sa lakas nito ay kaya nitong talunin ang Demon King ng mag-isa ngunit walang pakialam si Koji sa kanilang mga ambisyon. Sinabi niyang ang tanging layunin niya sa buhay ay kumita ng pera at mabuhay ng payapa at dagdag pa niya, wala namang ginawang masama sa kanya ang Demon King kaya wala siyang dahilan para makipaglaban dito. Nagulat ang batang babae sa kanyang sinabi, samantala ay tinanong ni Prinsesa Cruel kung hindi ba sapat ang pangako ng kayamanan at karangalan upang baguhin ang kanyang isip at umiling lamang si Koji. Dahil dito, inalok pa siya ni Cruel na pakakasalan siya kung matatalo niya ang Demon King alang-alang sa naghihirap na kaharian at habang nagsisimula ng tumutol si Rex, walang pag-alinlang ang tinanggihan ni Koji ang alok ng prinsesa. Ipinaliwanag niyang hindi naman niya iniisip na masasamang tao ang grupo ni Rex, ngunit wala siyang interes sa katanyagan o anumang makamundong tagumpay, sa isip din ni Koji ay nagiging mapagkunwari ang prinsesa dahil wala itong pakialam sa paghihirap ng ibang tao. Pagkasabi nito ay nagsimula na siyang umalis kasama ang batang babae, pero pagdaan niya sa tabi ni Rex ay huminto siya sandali at sa malamig na tono ay binalaan niya ito, sinabi niyang wala itong ideya kung paano talaga gumagana ang mundong kanilang ginagalawan. Matapos ibigay ang babala na iyon, tuluyan na niyang nilisan ang kuweba kasama ang batang babae at paglabas nila ng kuweba, nagpaalam na sana si Koji ngunit bigla siyang ikinagulat ng batang babae nang hilingin nitong pakasalan siya, agad na sinabi ni Koji na imposibleng mangyari iyon. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palayo subalit mabilis siyang hinabol ng batang babae at patuloy na sinubukan na baguhin ang kanyang isip, binanggit ni Koji na wala siyang interes na magpakasal sa isang batang tulad niya. Ipinaliwanag niyang mas gusto niya ang mas matatandang babae, mas mature at may hourglass na pangangatawan at di naman sumuko ang batang babae. Sinabi niyang hindi naman kailangang mangyari iyon ngayon at handa siyang maghintay ng 3 taon o kahit mas matagal pa kung kinakailangan. Ang gusto lang niya ay ang pangako ni Koji na balang araw ay pakakasalan siya, hindi muna pinansin ni Koji ang hiling na iyon at sa halip ay tinanong kung bakit niya hinahanap ang banal na espada, ipinaliwanag ng batang babae na malubha ang karamdaman ng kanyang ama. Naniwala siya na kung makukuha ng isang hero ang banal na espada, tiyak na papatayin nito ang kanyang ama at pagkarinig nito, naisip ni Koji na malamang ay napakahalagang tao ng kanyang ama kung hinahanap ito ng mga hero. Kaya tinanong niya kung sino ba talaga ang kanyang ama at nahihiya na inamin ng batang babae na siya pala ang anak ng Demon King. Nagulat si Koji sa kanyang sagot ngunit casual lamang niyang sinabi na ilang beses na rin niyang nakilala ang Demon King noon. Labis namang nagulat ang batang babae nang marinig iyon, naisip niyang baka iyon ang dahilan kung bakit tumanggi si Koji na talunin ang Demon King kaso binanggit ni Koji na hindi iyon ang dahilan at sa totoo lang, naniniwala siyang hindi malutas ang pagpatay sa Demon King at hindi rin ito gagawing mas mabuting lugar ang mundo. Alam niyang ang mana na nagmumula sa mga sungay ng mga demonyo ang lumilikha ng mga halimaw at likas na inaatake ng mga halimaw ang mga tao at dahil dito, may sapat ng dahilan ang mga tao upang matakot at kamumuhian ang mga demonyo, kahit wala naman talagang ginagawang masama ang mismong demon race, sinabi ng batang babae na alam na niya ang lahat ng iyon. Gayunpaman, ang pangarap pa rin niya ay lumikha ng isang mundo kung saan maaaring mamuhay ng mapayapa ang mga tao at mga demonyo, diretsahang sinabi ni Koji na imposibleng mangyari ang pangarap na iyon. Habang patuloy na lumilikha ng mga halimaw ang mga demonyo,
hinding-hindi papayag ang mga tao na mamuhay kasama sila at matapos marinig iyon, tinanong ng batang babae kung bakit ayaw ni Koji na patayin ang mga demonyo tulad ng ginagawa ng iba. Simple lamang ang kanyang isinagot at para sa kanya, napakawalang kwenta ng buong alitang iyon at pagkasabi niya nito ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad, samantala ay nanatiling inis si Rex at ang kanyang buong grupo dahil biglang dumating si Koji at tuluyang nasira ang lahat ng kanilang mga plano. Iminungkahi ni Krul na bumalik muna sila sa Balman upang pag-isipang muli ang kanilang plano, ngunit hindi maalis sa isip ni Rex ang huling sinabi ni Koji bago ito umalis at sinabi ni Koji na wala siyang alam kung paano talaga gumagana ang mundong kanilang ginagalawan. Hindi sigurado si Rex kung may itinatago bang mahalagang katotohanan si Koji, pero isang bagay ang malinaw sa kanya at kailangan pa niyang maging mas malakas, samantala ay napansin ni Koji na sumusunod pa rin sa kanya ang batang babae. Muli niyang ipinapaalala na wala siyang balak magpakasal sa isang batang tulad niya, agad namang sinabi ng bata na hindi na iyon ang dahilan kung bakit siya sumusunod at sa halip, tinanong niya kung maaari ba siyang tulungan na bumili ng isang bagay. Doon lamang tuluyang nakuha ang atensyon ni Koji at ipinaliwanag ng bata na naghahanap siya ng gamot na tinatawag na Spirit Blessing Potion, dahil narinig niyang ibinebenta ito sa lungsod na iyon. Ipinagmamalaki pa niyang nakapag-ipon siya ng 500 pilak na barya at ang kailangan na lang niya ay ang tulong ni Koji para mabili ito, kaso agad sinabi ni Koji na kulang ang 500 pilak na barya. Ang totoong halaga ng Spirit Blessing Potion ay 10 gintong barya at matapos sabihin iyon, pinayuhan niya ang bata na sumuko na lamang at umuwi ngunit bago pa muling makalayo si Koji, nakiusap ang batang babae kung maaari ba siyang pahiramin ng natitirang pera. Iginiit niyang kailangan niyang mailigtas ang kanyang ama at naniniwala siyang kapag namatay ang Demon King, ang mga tao ay agad na magsisimulang lipulin ang natitirang mga demonyo at idinagdag ni Koji na kahit mailigtas pa niya ang kanyang ama ngayon, wala pa ring magbabago. Patuloy lamang silang hahabulin ng mga tao hanggang sa tuluyan silang mapatay at inakala ni Koji na siguradong galit na galit siya sa mga tao dahil dito, subalit mahina lamang na sinabi ng batang babae na hindi niya sila kinamumuhian. Naniniwala siyang walang problemang nalulutas ang puot at dagdag pa niya, ginawa na niyang layunin sa buhay ang paglikha ng isang mundong kung saan maaaring mamuhay ng mapayapa ang mga tao at mga demonyo, nang marinig iyon ay nagbago ang isip ni Koji. Sa huli ay pumayag siyang bilhan siya ng Spirit Blessing Potion at bago sila umalis, nilapitan niya ang bata at binalot ang mga sungay nito ng isang espesyal na tela, ipinaliwanag niyang kayang baguhin ng tela na iyon ang mana na inilalabas ng kanyang mga sungay, kaya tuluyan nitong maitatago ang mga iyon. Nang matakpan ang kanyang mga sungay at mukha na siyang isang normal na tao, masayang nagpasalamat ang bata sa kanyang tulong at pagkatapos ay tinanong ni Koji ang kanyang pangalan at nagpakilala siya bilang Alice. Matapos noon ay sabay silang lumabas ng kagubatan at di nagtagal, narating nila ang lungsod at namangha si Alice sa lahat ng kanyang nakita at dahil unang beses niyang makapunta sa isang lungsod ng mga tao, bawat gusali at bawat kalye ay labis na nakatawag ng kanyang pansin. Napansin agad ng isang tindero na unang beses niya roon, nakangiting binigyan siya nito ng isang mansanas at sinabing bumalik siya anumang oras na mapadaan muli sa lungsod, habang naglalakad sina Koji at Alice sa mataong mga lansangan, tinanong ni Alice kung magkano ang halaga ng isang mansanas. Ipinahayag ni Koji na nagkakahalaga ito ng 150 tansong barya at nang marinig iyon, naalala ni Alice kung paano ang sistema ng pera sa kanilang mundo at ang 10,000 tansong barya ay katumbas ng isang pilak na barya, at ang 10,000 pilak na barya naman ay katumbas ng isang gintong barya. Ipinapaalala rin ni Koji na ang Spirit Blessing Potion ay isang tanyag na gamot na kayang magpagaling ng halos anumang karamdaman. Matapos malaman ang tunay nitong presyo ay napagtanto ni Alice kung gaano kaimposible ang plano niya. Naunawaan niyang napaka-optimistiko niyang isipin na mabibili niya ang ganoon kamahal na gamot gamit lamang ang 500 pilak na barya at pagsapit ng gabi, huminto sila sa isang inn upang magpahinga. Pagkakahiga ni Alice sa kama, namangha siya sa lambot at ginhawang naramdaman niya at dahil hindi pa siya kailanman nakatuloy sa isang inn ay hindi niya maitago ang kanyang excitement, samantala ay inayos ni Koji ang kanyang gamit at naghanda muling lumabas. Bago siya umalis, sinabi niya kay Alice na manatili muna ito sa silid dahil bibilhin niya ang Spirit Blessing Potion at ipinaliwanag din niyang makikipagkita siya sa isang kaibigan,
dahil kailangan nila ng isa pang kasama para sa natitirang bahagi ng kanilang paglalakbay. Ayon kay Koji ay malamang na may mga adventurer na susubok umatake kay Alice habang nasa daan sila, kaya kailangan nila ng isang taong magpoprotekta sa kanya habang nakatuon siya sa pakikipaglaban at matapos ipaliwanag ang plano. Lumabas siya ng silid at sinabi kay Alice na ikandado ang pinto at huwag magpapasok ng kahit sino. Samantala sa itaas ng mga ulap isang nakakatakot na demonyo ang nakatayo sa ibabaw ng isang napakalaking lumilipad na ibon, may baliw na tingin ito sa mga mata habang mahina nitong ibinubulong na dapat manginig sa takot ang lahat ng tao. Makalipas ang ilang sandali, may kumatok sa pinto ng silid at inakala ni Alice na si Koji na ang bumalik kaya agad niya itong binuksan subalit sa halip, isang napakalaking lalaking maskulado ang bumungad sa kanya at sa sobrang takot, tuluyan siyang natigilan at hindi makagalaw. Saka dumating si Koji mula sa likuran ng malaking tao at binanggit kay Alice na ito ang kaibigang binanggit niya kanina at umupo silang tatlo upang uminom ng tsaa. Ipinakilala ni Koji ang kanyang kaibigang si Takako kay Alice at ipinaliwanag ni Takako na isa siyang level 124 na monk, kahit hindi siya mukhang isang monk ayon sa inaasahan ni Alice. Sinabi rin niyang ikinwento na ni Koji ang sitwasyon ni Alice at nangakong gagawin niya ang lahat para mapanatili itong ligtas. Inamin ni Takako na dati ay naniniwala siyang lahat ng demonyo ay nararapat mamatay, subalit nagbago ang pananaw niyang iyon matapos siyang malubhang nasugatan sa kagubatan. Sa halip na patayin siya isang demonyo ang nagligtas sa kanyang buhay at mula noon, tumigil na siya sa pagiging adventurer at pinili na lamang ang tahimik na pamumuhay, ngayon ay nagpapatakbo na siya ng isang bar at isang club sa lungsod. Bilang paraan ng pakikipagkaibigan kay Alice, niyaya siya ni Takako na sabay silang maligo at agad namang kinabahan si Alice dahil akala niya ay lalaki si Takako, kaya naisip niyang magiging napaka-awkward ng ganoong sitwasyon. Kaso mabilis na nilinaw ni Koji ang hindi pagkakaunawaan at ipinaliwanag na babae talaga si Takako, natigilan si Alice at hindi agad nakapagsalita at sinabi niyang kasing tigas ng dibdib ng isang lalaki ang dibdib ni Takako, kaya hirap siyang paniwala ang babae ito. Casual namang ipinaliwanag ni Koji na sobra ang naging pagsasanay ni Takako kaya halos naubos ang taba sa kanyang dibdib at napalitan ito ng matitigas na kalamnan, halatang hindi natuwa si Takako sa paraan ng paglalarawan ni Koji. Bigla niya itong sinipan ng isang malakas na spinning kick, na malinaw na nagpapakitang ayaw niyang pinag-uusapan ang bagay na iyon, makalipas ang ilang sandali ay magkasamang nagtungo sina Alice at Takako sa hot spring. Habang naglalakad ay sinabi ni Alice na kahit level 999 si Koji, nagawa pa rin siyang masaktan ni Takako sa kanyang sipa at ipinaliwanag ni Takako na likas na halos 3 beses na mas malakas ang pisikal na lakas ng isang monk kumpara sa isang ordinaryong villager. Gayunpaman, inamin niyang napakalayo pa rin ang lakas niya kay Koji at wala siyang anumang pag-asang manalo kung seryoso silang maglalaban, pagkatapos ay tinanong ni Alice kung paano naging ganoon kalakas si Koji. Sa palagay ni Takako, ginugol lang ni Koji ang kanyang kabataan sa walang tigil na pakikipaglaban sa napakaraming halimaw, kaya patuloy siyang lumakas subalit kahit narinig na niya ang paliwanag na iyon, hindi pa rin maintindihan ni Alice kung paano posible ang umabot sa level 999. Napansin ni Takako ang nag-alala na mukha ni Alice at inakala niyang baka natatakot itong may iba pang tao na maging kasing lakas ni Koji balang araw ngunit pinakalma niya si Alice. Sinabi niyang walang ibang makakaabot sa level ni Koji dahil may kulang sa kanya na taglay ng lahat ng ibang buhay na nilalang. Agad namang nagtanong si Alice kung ano ang misteryosong bagay na iyon, ngumiti lamang si Takako at binanggit na malalaman din niya ang sagot kung magpapatuloy siyang maglakbay kasama nila, bigla na lamang umuugong ang malalakas na pagsabog sa buong lungsod. Lahat ay napatingala at laking gulat nila nang makitang may mga mababangis na baboy ramo na literal na nahuhulog mula sa langit. Ang demonyong nakita kanina ang naghahagis sa mga ito mula sa ibabaw ng kanyang napakalaking lumilipad na ibon. Malakas nitong ipinahayag na isa itong deklarasyon ng digmaan at opisyal ng sinimulan ng hukbo ng Demon King ang malawakang pagsalakay laban sa sangkatauhan, agad na naghasik ng kaguluhan ang mga mababangis na baboy ramo sa buong lungsod at inatake ang mga inosenteng sibilyan. Habang pinapanood ang kaguluhan, nalungkot si Alice dahil lalo lamang nitong inilalayo ang pangarap na mamuhay ng mapayapa ang mga tao at mga demonyo at hindi na nag-aksaya ng oras si Koji. Sa halip na gumamit ng mahika ay isa-isa niyang dinakma ang mga baboy ramo at inihagis ng napakataas sa himpapawid.
Iniisip niyang maaari na lamang niyang pulutin mamaya ang kanilang mana stones at ipapalit ang mga iyon sa Adventurers Guild kapalit ng malaking gantimpala. Napansin ng demonyo ang nangyayari at hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Hindi niya maintindihan kung sino ang may lakas na kayang ihagis ang napakalaking halimaw ng ganoon kadali. Hindi nagtagal ay dumating si Rex at ang kanyang grupo at agad niyang ipinakita ang kanyang lakas sa pamamagitan ng isang napakalakas na kidlat na sumisira sa isa sa mga higanteng ibon bago pa ito makapaghulog ng isa pang halimaw. Ngunit habang naghahanda siyang magbitaw ng panibagong spell, biglang naharangan ang kanyang pag-atake ng isa sa mga baboy ramon na inihagis ni Koji sa langit at pagkakita ni Cruel kay Koji, agad siyang nainis at inakala niyang mula pa sa simula ay kakampi na ito ng Demon King. Kalmadong sinabi ni Koji na mali ang kanyang iniisip at pagkatapos ay itinuro niya kung gaano kapangit ang kanilang estratehiya, ipinaliwanag niyang kung patuloy silang gagamit ng malalakas na pag-atake laban sa mga kalaban ng paisa-isa, anumang pag-ataking pamaalya ay maaaring bumagsak at aksidenteng makapatay ng mga inosenteng tao. Upang masidiin ang kanyang punto, marahan niyang kinatok ang ulo ni Cruel habang ipinaliwanag na napakasama ng kanilang plano at doon lamang may napansin si Rex at ang iba pa. Napagtanto nilang puro pisikal na lakas lamang ang ginamit ni Koji sa paghahagis ng mga halimaw at hindi siya gumamit ng kahit anong mahika. Iisa lang ang ibig sabihin nito at hindi marunong gumamit ng mahika si Koji at makalipas ang ilang sandali, dumating sina Alice at Takako at labis na nagulat si Alice nang malaman na ang isang taong kasing lakas ni Koji ay walang kakayahang gumamit ng mahika. Samantala ay patuloy na sumisigaw ang demonyo mula sa himpapawid. Ipinahayag nitong walang saysay ang paglaban dahil walang sino man ang makakatakas sa hukbo ng Demon King. Lumingon si Koji kay Alice at tinanong kung kilala niya ang demonyong namumuno sa pag-atake. Binanggit ni Alice na sa tingin niya ay Minaw ang pangalan nito at isa ito sa mga pinagkakatiwalaang opisyal ng Demon King, at ang kanilang pamilya ay matagal nang naglilingkod sa kanyang angkan sa loob ng maraming henerasyon at pagkatapos noon, lumapit si Cruel kay Koji at formal na nagpakilala. Ipinaliwanag niyang matapos makita ang tunay na lakas ni Koji, nakaisip siya ng plano upang ipakita sa mga demonyo ang kapangyarihan ng sangkatauhan at ipaalam sa kanila na hindi nila dapat hahamunin ang mga tao, kaso agad iginiit ni Koji na napakabobo ng ideyang iyon. Ipinaliwanag niyang ang pagpapakita sa lahat ng pinakamalalakas nilang mandirigma ang pinakamasamang bagay na maaari nilang gawin, kung sabay-sabay na umaatake ang Demon King sa iba't ibang panig ng mundo. Malamang na sinusubukan lamang nitong alamin kung aling mga lugar ang may pinakamalakas na depensa bago nito simulan ang tunay na pananakop. Dagdag pa ni Koji, kailangan muna nilang malaman kung ano talaga ang layunin ng Demon King bago gumawa ng anumang mahalagang desisyon at dahil dito, napagpasyahan niyang ang pinakamainam na gawin ay ang direktang kausapin si Minaw. Hindi na siya nagsalita pa at sa isang iglap ay napakataas niyang tumalon papunta sa himpapawid na lubos na ikinagulat ng lahat ng nanunood mula sa ibaba. Mabilis na tumalon si Takako sa likuran ni Koji at sinipa siya ng malakas gamit ang kanyang mga binti upang lalo pa siyang maitulak pataas. Ilang sandali pa, eksaktong bumagsak si Koji sa ibabaw ng higanteng lumilipad na ibon sa harap ni Minaw. Hindi makapaniwalang tiningnan siya ni Minaw at tinanong kung sino siya at kalmado namang nagpakilala si Koji at sinabi na isa lamang siyang ordinaryong villager na nagkataon na napadaan doon. Ipinaliwanag ni Koji na may isang gorilyang halos mukhang tao ang naghagis sa kanya paitaas, subalit hindi natuwa ang demonyo sa kanyang biro at dahil sa galit ay agad siyang umatake kay Koji gamit ang isang mahika, sa kasamaang palad ang tanging naapektuhan lang ay ang damit ni Koji. Lalong nagulat si Minaw nang makitang wala itong kahit isang gasgas kaya napaisip siya kung si Koji ba ang bayani, mas lalo pa siyang namangha nang makita niyang isa lamang itong level 999 villager at mabilis na napagtanto ni Minaw na maaaring si Koji ang pinakamalaking banta sa panig ng mga tao. Subalit pinakalma siya ni Koji at sinabing wala siyang balak patayin ang Demon King, ipinaliwanag niyang kaibigan niya si Alice pero hindi agad naniwala si Minaw. Kaya sinabi ni Koji na si Prinsesa Alice ay kasalukuyang nagpapahinga sa mismong lungsod na kanyang sinasalakay. Dahil dito ay napaisip si Minaw kung lihim bang kakampi ng mga demonyo si Koji, umiling si Koji at sinabing wala siyang kinakampihan at nananatili siyang neutral at nang marinig iyon, tinanong ni Minaw kung bakit patuloy pa rin siyang nakialam sa laban. Tinanong naman ni Koji kung mismong ang Demon King ba ang nag-utos ng pagsalakay na iyon at tinawanan lamang ito ni Minaw.
Subalit naging seryoso si Koji at ipinaliwanag niyang sinabi sa kanya ni Alice na may malubhang karamdaman ang Demon King. Nagulat si Minaw dahil wala siyang alam tungkol dito. Nang makita ni Koji ang kanyang reaksyon, tinanong niya kung sigurado ba siyang ang Demon King mismo ang nagbigay ng utos na lusubin ang mga tao at kung totoo man iyon, binanggit niyang siya mismo ang papatay sa Demon King. Napaisip si Minaw kung bakit ganoon na lamang kasigurado si Koji na hindi ang Demon King ang nagbigay ng utos. Maya-maya ay may naalala siya at noong nasa malaking palasyo siya ng Demon King, hindi mismo ang Demon King ang kumakausap sa kanya. Sa halip ang pinakamalapit nitong tagapayo ang nagsabing iniutos ng Demon King ang pagsalakay at dahil wala siyang pinaghinalaan noon, agad niyang sinunod ang utos at gayunpaman, iniisip pa rin niya kung bakit mahalaga ang bagay na iyon dahil hindi naman tumutol ang Demon King sa sinabi ng kanyang tagapayo. Dahil dito ay ipinaliwanag ni Koji na posible ring minamanipula ang Demon King, nagalit si Minaw dahil pakiramdam niya ay iniinsulto ni Koji ang kanyang pinuno at itinaas naman ni Koji ang kanyang kamay bilang tanda ng pagsuko, kaya nagpasya si Minaw na bumalik at siya mismo ang mag-iimbestiga sa kalagayan ng Demon King. Biglang nagsimulang tumalon si Koji kung saan-saan habang isa-isang pinapatay ang lahat ng impyernong uwak. Habang ginagawa iyon ay binanggit niyang kumikita lang siya ng kaunting pera, pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pagsira sa buong hukbo ng mga demonyo sa himpapawid. Sa ibaba ay gulat na gulat ang grupo ng bayani habang pinapanood si Koji na isa-isang pinapatumba ang bawat impyernong uwak. Maya-maya ay humingi ng tulong ang ilang manggagamot kaya agad silang tumakbo upang tulungan ang mga sugatan. Samantala sa himpapawid ay tinanong ni Minaw si Koji kung bakit hindi siya hinahayaan na makauwi. Ipinapaalala ni Koji na kung totoong kinokontrol ang Demon King at tiyak na ituturing ding banta ng tunay na utak sa likod ng lahat si Minaw. Sa tingin ni Koji, dapat gamitin ni Minaw ang pagkatalo ng mga impyernong uwak bilang dahilan upang isipin ng lahat na namatay siya sa labanan, pagkatapos ay lihim na bumalik at magpasok muli sa palasyo. Matapos iyon, pinatay ni Koji ang huling impyernong uwak dahilan upang pareho silang mahulog mula sa langit at habang mabilis silang bumabagsak ay napasigaw sa takot si Minaw. Iniisip naman ni Koji na malamang ay mabubuhay pa rin sila pero hindi naging nakakapagpanatag ang sinabi niya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagising si Minaw sa lupa at nakita si Koji na nakatingin sa kanya, dahil matitibay ang katawan ng mga demonyo at hindi na nakapagtataka na nakaligtas si Minaw. Subalit hindi sila makapaniwalang nakaligtas din si Koji sa ganoong kataas na pagbagsak kahit isa lamang siyang tao. Wala namang pakialam si Koji sa kanilang pagtataka at sa halip, abala siyang pinupulot ang lahat ng barya na nahulog mula sa mga napatay na impyernong uwak at nang tuluyan ng napagtanto ni Minaw na hindi siya kalaban ay agad na nagpakilala siya kay Koji. Ipinaliwanag niyang 3 taon na siyang naglilingkod sa Demon King. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit hindi siya sinusubukang patayin ni Koji at ipinaliwanag ni Koji na dahil malapit si Minaw sa kanyang kaibigang si Alice, hinding-hindi niya ito sasaktan. Nagulat si Minaw at nagtaka kung bakit ganoon kabait si Koji sa isang demonyo. Napailing si Koji at sinabing napakawalang saysay ng tanong na iyon at ipinaliwanag niyang kahit ang mga demonyo ang lumilikha ng mana, hindi naman sila direktang banta sa mga tao. Ang tunay na problema ay ang mga halimaw na nabubuo mula sa mana, dahil sila ang dahilan kung bakit naglalaban ang mga tao at demonyo at para kay Koji, mas dapat pagtuunan ng pansin ng lahat ang pagpuksa sa mga halimaw kaysa ang magpatayan ang dalawang panig. Pagkatapos ay idinagdag niya kay Minaw na babalik siya kinabukasan kasama si Alice upang bumisita sa palasyo ng Demon King. Lubos na nabigla si Minaw dahil ang gagawin ni Koji ay magpapalabas na isa siyang traidor sa panig ng mga tao at magiging kaaway rin ng tunay na utak ng mga demonyo. Ngumiti lamang si Koji at binanggit na tinutupad lang niya ang pangakong ginawa niya kay Alice at nang makaalis na siya, napangiti rin si Minaw at naisip na nakatagpo ang kanyang prinsesa ng isang napakaibang kaibigan. Kinabukasan ay nagpasalamat si Alice kay Koji dahil hindi nito pinatay si Minaw. Ipinaliwanag ni Koji na naging makatwiran naman ang Demon Commander kaya wala siyang dahilan para patayin ito, pagkatapos ay napatanong siya kung nasaan na si Takako. Ipinaliwanag ni Alice na lumabas si Takako upang bumili ng mga kakailanganin nila para sa paglalakbay papunta sa palasyo ng mga demonyo. Napaisip si Koji na dapat na nilang ihanda ang masasakyan bago pa bumalik si Takako. Ipinapaalala ni Alice na ayon sa sinabi ni Koji,
6 na araw lamang ang biyahe papunta sa palasyo ngunit ipinaliwanag ni Koji na posible lamang iyon kung sasakay sila sa isang lumilipad na impyernong uwak, dahil mas marami na sila ngayon at kailangan na nilang bumiyahe sa lupa. Gayunpaman ay magiging mahirap din ang paglalakbay sa lupa dahil hindi sila maaaring gumamit ng mga kabayo. Nagtaka si Alice kung bakit bawal ang mga ito, kaya ipinaliwanag ni Koji na natatakot ang mga kabayo sa mana ng mga demonyo. Kahit kayang pigilan ni Alice ang paglabas ng kanyang mana gamit ang kanyang tela, magiging imposible pa ring manatiling kalmado ang mga kabayo dahil sa presensya ni Minaw at sa huli, napilitan si Koji na amining mayroon pa silang isang paraan ng transportasyon sa lupa. Tuwang-tuwa si Alice kaya agad siyang dinala ni Koji upang ipakita ito at ang totoo, isa itong karwahe na hinihila ng mga sentor at ang mga sentor na ito ay napakayabang at itinuturing ang kanilang sarili na mas mataas kaysa sa mga tao. Ngunit sa kabila ng kanilang matapang na ugali, sobrang kakaiba pala ng kanilang hilig at handa silang gawin ang kahit ano kapalit lamang ng paghahagupit sa kanila, nang makita ni Koji ang kakaibang reaksyon ng mga sentor at kahit siya ay nakaramdam ng pagkailang kaya tumanggi siyang gamitin ang mga ito bilang sasakyan. Sumang-ayon din si Alice at hinayaan na lamang nilang umalis ang mga sentor at pagbalik ni Takako, nagtungo silang lahat sa kagubatan kung saan naghihintay si Minaw at humingi ng tawad si Minaw kay Alice dahil sinalakay niya ang bayan kung saan ito nagpapahinga. Subalit pinapatawad siya ni Alice dahil ginawa niya iyon nang hindi alam ang tunay na sitwasyon, pagkatapos ay nagpasalamat din si Minaw kay Koji dahil hindi siya pinatay at ligtas nitong naibalik ang kanilang prinsesa. Biglang nakisali si Takako sa usapan matapos mapansin na gwapo si Minaw at dahil dito, natakot si Minaw sa kanya at nainsulto naman si Alice at sinabi kay Mano na mabuting tao si Takako at ito ang nag-alaga sa kanya, kaya kumalma rin siya. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas mula sa mga palumpong ang grupo ng bayani, dahil nakita nilang kasama ni Koji ang mga demonyo at inakala nilang kakampi na siya ng mga ito, hindi man lang nila siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag at agad siyang sinisi sa pag-atake ng mga demonyo sa bayan. Sa kabila ng mga paratang ay nanatiling kalmado si Koji, sinabi ni Krul na hindi niya hahayaang makatakas si Koji sa kaparusahan at bigla namang lumitaw si Koji sa harap niya at bago pa siya makakilos, marahan niya itong tinapik sa noo habang sinasabing wala itong sapat na lakas upang maging banta sa kanya. Nagalit si Rex at sinubukan siyang salakayin, pero madaling naiwasan ni Koji ang mababagal nitong mga atake at sinabihan niya ang hangal na bayani na tumigil sa pagwasiwas ng espada ng walang direksyon, subalit na natiling matigas ang ulo ni Rex. Iginiit nitong tungkulin niyang lipulin ang mga demonyo dahil para sa kanya ay puro masasamang nilalang ang mga ito at dagdag pa ni Parna. Maraming tao ang nasugatan dahil sa pag-atake ni Minaw at nang marinig iyon, inamin ni Koji na mali ang nangyari at sinabi niyang humingi ng tawad si Minaw sa lahat. Kaso nagalit si Minaw at ipinapaalala sa mga tao na mas matindi pa ang pagdurusang dinanas ng mga demonyo dahil sa mga ginawa ng sangkatauhan, gayunpaman ay tumanggi si Rex na makinig at iginiit niyang ang lahat ng demonyo at sino mang kumakampi sa kanila ay tiyak na masama, dahilan upang magalit si Koji. Ipinapaalala ni Koji kay Rex na bago nito nalaman ang tunay na pagkatao ni Alice, hindi naman nito sinubukan na masaktan ang dalaga at noong panahong iyon ay hindi niya itinuring na banta sa sangkatauhan ang inosenteng batang iyon. Pagkatapos ay ibinunyag ni Koji na si Alice ay hindi lamang isang demonyo kundi anak din ng Demon King, tinanong niya ang grupo kung ang parehong mabait na batang iyon ay bigla na lamang bang naging masamang halimaw sa paningin nila dahil nalaman nila ang kanyang tunay na pagkatao. Dahil sa revelasyong iyon ay nagulat ang lahat at ipinaliwanag ni Koji na ang manang inilalabas ng Demon King ang dahilan kung bakit nabubuo ang mga halimaw, kaya hindi niya pipigilan ang bayani kung nais nitong labanan ang Demon King, ngunit nais lamang niyang tanggapin ng mga tao na hindi kayang kontrolin ng mga demonyo ang kanilang mana kaya hindi sila nararapat uusigin dahil lamang dito. Pagkasabi nito ay agad niyang binali ang espada ni Rex at habang napaatras ang bayani, tinanong ni Tina kung nararapat bang maparusahan si Minaw dahil sa pamumuno nito sa pag-atake. Nang marinig iyon ay pinilit ni Koji ang matigas na ulong demonyo na yumukod at humingi ng tawad. Gayunpaman ay naniniwala pa rin si Tina na dapat arestuhin si Minaw dahil siya ang namuno sa paglusob at dahil dito, nakiusap si Koji sa mga tao na bigyan siya ng kaunting panahon at ipinaliwanag niyang kailangan niya ang tulong ni Mano upang imbestigahan ang kalagayan ng Demon King. Dinagdag rin niya na posibleng hindi ang Demon King ang nag-utos ng pag-atake ng mga demonyo,
Bagay na ikinagulat ng buong grupo ng bayani at pagkatapos ay ipinaliwanag ni Koji na may malubhang karamdaman ang Demon King at noon pa man ay hangad na nito ang kapayapaan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Hindi naniwala si Rex at sinabi niyang nagsisinungaling si Koji, dahil imposibleng alam ng isang tao ang tunay na hangarin ng Demon King, subalit ibinunyag ni Koji na personal na niyang nakilala ang Demon King kaya alam niya kung anong klaseng tao ito. Pagkatapos ay tinanong niya ang mga tao kung mayroon na bang pagkakataong nagsagawa ang mga demonyo ng ganitong uri ng pagsalakay noon at nang marinig iyon, inamin ng buong grupo ng bayani na hindi pa kailanman sinalakay ng mga demonyo ang kanilang mga lungsod. Sinabihan sila ni Koji na isasantabi muna ang kanilang mga kinikilingan at pag-isipang mabuti ang kanyang mga binanggit, ngunit nagalit si Parna at naghagis ng bola na apoy kay Koji habang sinasabing baka na brainwash na siya ng mga demonyo. Nang napagtanto ni Koji na hindi siya paniniwalaan kahit ano pa ang sabihin niya ay nagpasya siyang itigil na ang pakikipag-usap. Bigla siyang nagsenyas kay Takako at sabay silang tumakbo palayo, na ikinagalit ng mga tao at sinubukan silang habulin ng grupo ng bayani, ngunit nadapa si Tina kaya napilitan silang tumigil upang tulungan siya. Habang tumatakas ay nagreklamo si Koji kay Alice at sinabing mukhang hindi ganoon kadali na makamit ang mapayapang pamumuhay kasama ang mga tao. Ngunit ipinaliwanag ni Alice na kahit papaano ay pinakinggan sila ng grupo ng bayani, kaya para sa kanya ay maliit na tagumpay pa rin iyon. Sa kasamaang palad pagdating nila sa isang ligtas na lugar, dumating si Minaw dala ang isang sasakyan at ang mga ito pala ay ang parehong mga sentor na nakita nila kanina, at kahit paano ay pumayag ang mga itong maglingkod kay Mano. Ngunit habang si Takako ang nagmamaneho ng karwahe, lahat ng nakasakay ay nagkaroon ng trauma habang buhay dahil sa kakaibang ugali ng mga sentor, samantala ay iniisip ng grupo ng bayani kung ano ang susunod nilang gagawin. Hindi mapakali si Rex dahil sa mga sinabi ni Koji, samantalang sinabi naman ni Parna na dapat na silang maghanda para sa paglalakbay papunta sa kastilyo ng Demon King at nagtaka si Rex kung bakit tila hindi man lang naapektuhan si Parna ng mga sinabi ni Koji. Bigla namang bumalik sa isipan ni Parna ang alaala ng kanyang kababata na pinakamamahal, malupit itong pinatay sa isang pag-atake ng mga demonyo kaya nangako siyang hinding-hindi niya mapapatawad ang mga ito. Nang gabing iyon, nagtayo ng kampo ang grupo ni Koji upang magpahinga at sinuri ni Takako ang kanilang ruta at iginiit kailangan muna nilang huminto sa lungsod ng Sam Maria bago ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Gayunpaman dahil hindi kayang itago ni Minaw ang kanyang mana, binalaan siya ni Koji na manatiling nakatago pagdating nila sa lungsod ng mga tao at biglang may naalala si Koji, dahil ang Balman ay sinalakay sa utos ng utak sa likod ng lahat ng kaguluhan, napaisip siya kung magiging target din ba ang Sam Maria. Ipinaliwanag ni Mano na ang mga naunang pag-atake ay ginawa lamang upang ideklara ang digmaan laban sa mga tao. Ang tunay na plano ng mga demonyo ay magtipon ng napakalaking hukbo para simulan ang totoong pagsalakay. Nang marinig iyon, agad na napagtanto ni Koji at Takako na maaaring ang lungsod kuta ng Sam Maria ang susunod na target ng mga demonyo dahil ito ang pinakamalapit sa palasyo ng Demon King. Kinabukasan ay dumating sila sa tarangkahan ng Sam Maria. Upang maitago ang mga demonyong kasama nila sa karwahe, nagpapanggap si Koji na isa siyang mangangalakal ng mga mahiwagang materyales, pero naghinala ang bantay sa tarangkahan nang makaramdam ito ng mana ng demonyo mula sa loob ng karwahe. Sa sandaling iyon ay lumabas si Alice at ipinakita ang isang asol na sungay, ipinaliwanag ni Koji na marami siyang dalang mga sungay ng halimaw at iyon ang pinagmumulan ng mana, idinagdag pa niyang namamasyal lamang siya kasama ang kanyang kapatid kaya ngumiti ang bantay. Binanggit ng bantay na malamang ay dumating sila para sa parada at nagulat si Koji, kaya ipinaliwanag ng bantay na dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng mga demonyo sa Sam Maria, naghanda ang hukbo ng lungsod ng isang parada bago sila magsimula ng kanilang pagganti. Hindi nagtagal ay nakapasok sila sa lungsod at nakita nila ang parada, subalit hindi nadala si Koji sa masayang atmosfera dahil para sa kanya ay masyadong kampante ang mga tao at kung sasalakayin sila ng mga demonyo sa oras na iyon, siguradong magulat ang buong lungsod. Napaisip si Koji na kung makukubkob ang Sam Maria, wala nang paraan upang mapigilan ang digmaan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo, kaya nagpasya siyang makarating agad sa palasyo ng Demon King at pigilan ang mga demonyo bago pa sila makapagsimula ng panibagong pag-atake. Sinabi ni Takako na masyado siyang nagmamadali,
Tinanong din niya kung ano ang gagawin niya kung ang Demon King nga ang totoong nasa likod ng lahat ng pag-ataking iyon at may kumpiyansang sumagot si Koji na haharapin niya ang Demon King kung iyon ang katotohanan. Subalit lalaban lamang siya bilang isang taong kumakampi sa mga naghahangad ng kapayapaan at nang marinig iyon, napangiti si Alice at mahal niya ang kanyang ama ngunit mas gusto niyang mamuhay ang lahat sa isang mapayapang mundo, kaya sinabi rin niyang kakampi siya kay Koji kung mapapatunayang ang kanyang ama ang tunay na nagsimula ng digmaan. Sa loob ng karwahe ay nahirapang magpasya si Minao dahil tapat siya pareho sa Demon King at kay Alice. Sa huli ay pinili niyang pumanig kay Alice alang-alang sa kapayapaan at ng gabing iyon, napansin ni Koji na isinara ang kanlurang tarangkahan ng Sam Maria bilang pag-iingat laban sa mga demonyo. Gayunpaman ay naisip niyang doon pa rin sila dadaan kinabukasan upang makaalis papunta sa palasyo ng Demon King. Habang naglalakad ay binilhan niya ng ice cream si Alice at labis itong nasarapan at maya-maya ay naalala niyang hindi pa pala sila naghahapunan bago nag-dessert, kaya dinala niya ito sa isang restaurant. Sa loob ng restaurant, nagkataon namang naroon ang grupo ng bayani at kasalukuyang kumakain at nagulat si Koji kaya agad siyang tumakas habang hinabol siya ng mga bayani. Matapos magtago sa isang eskinita ay napansin niya ang isang pagtatanghal na bahagi ng parada. Nagtanong si Alice kung ano iyon, kaya ipinaliwanag ni Koji na nagpapakita lamang ng lakas ang mga tao sa pamamagitan ng pagpatay sa isang mahinang halimaw sa harap ng mga mamamayan. Bigla na lamang tumalon ang isang napakalaking demonyo at dinurog ang mahinang halimaw na ginagamit sa palabas. Dahil hindi ito bahagi ng programa ay nagpanik ang mga tao at nagsitakbuhan at kasunod nito, isang buong hukbo ng mga impyernong halimaw ang sumugod sa lungsod. Napahawak na lamang si Koji sa kanyang ulo nang napagtanto niyang mas maaga kaysa inaasahan ang pagsisimula ng pag-atake. Agad niyang hinarap ang unang halimaw at napatay ito sa isang suntok, pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo upang tingnan ang ibang mga kalye habang nakasunod sa kanya si Alice. Samantala, nadismaya ang grupo ng bayani dahil muli na naman nilang nawala si Koji at iminungkahi ni Tina na humingi sila ng tulong sa mga mamamayan para hanapin siya, ngunit tumutol si Rex at nang tanungin siya ni Tina kung bakit, ipinaliwanag niyang hindi nila alam kung saan talaga nakapanig si Koji. Kung mapalibutan siya ng mga ordinaryong tao, baka sila pa ang mapahamak at disang-ayon si Princess Cruel kay Rex at naniniwala siyang kung talagang gusto ni Koji na saktan sila. Matagal na niya iyong nagawa noong mga nakaraan nilang pagkikita at dagdag pa niya, hindi niya iniisip na masamang tao si Koji kahit kasama ito ng mga demonyo. Pagkarinig nito, ipinaalala ni Parna kay Cruel na si Koji ay kakampi ng lahing kasalukuyang sumasalakay sa kanilang mga lungsod at nagulat si Cruel sa galit ni Parna, ngunit ipinaliwanag niyang noong sinubukan nilang atakihin si Koji, iniiwasan lang nito ang lahat ng kanilang mga pag-atake. Sinubukan pa nga nitong makipag-usap at hindi man lang gumanti, dahil sa mapayapang kilos nito ay naniniwala siyang maaaring mas mabuti talaga si Koji kaysa sa iniisip ng iba, hindi pa rin kumbinsido si Parna pero sumang-ayon din si Rex kay Cruel. Sa ngayon ay nagpasya silang hayaan munang umalis si Koji, lalong nagalit si Parna at inakusahan si Rex na nagsisimula ng kumampi sa mga demonyo at ipinaliwanag naman ni Rex na gusto lamang niyang pakinggan kung ano ang gustong sabihin ni Koji. Nang pumanig din sina Cruel at Tina kay Rex at napilitan si Parna na isaalang-alang ang kanilang opinyon. Maya-maya, kumalat ang kaguluhan sa mga kalapit na kalye at nag-alala si Cruel sa kalagayan ng parada kaya agad siyang tumakbo upang alamin ang nangyayari. Pagdating niya roon ay nakita niya ang isang lalaki na nakahandusay sa lupa at malapit ng patayin ng isang mabangis na demonyo. Mabuti na lamang at nakarating siya sa tamang oras at naprotektahan ang lalaki gamit ang isang barrier spell. Nagpasalamat ang lalaki sa pagtulong pero nakiusap siyang iwan na lamang siya at tumakas para mailigtas ang sariling buhay. Tumanggi si Cruel at iginiit na tungkulin niya bilang miyembro ng maharlikang pamilya na protektahan ang mga mamamayan ng kanyang kaharian, dahil sa walang tigil na pag-atake ng demonyo ay nabasag ang kanyang shield at naglabas ang halimaw ng isang malakas na ugong. Muli itong umatake ng buong lakas kina Cruel at sa lalaki. Nawala ng kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili at biglang dumating si Koji at hinarang ang pag-atake. Pinuri niya si Cruel dahil sa walang pag-iimbot nitong pagtulong sa iba bago niya pinatay ang demonyo sa isang suntok. Pagkatapos, sinabi niyang nagpapasalamat siya kay Cruel dahil napigilan nito ang demonyo ng sapat na oras para mailigtas niya ang isang inosenteng mamamayan at sinabihan ni Cruel ang lalaki na tumakas, kaya agad itong tumayo at umalis.
Hindi nagtagal ay dumating din ang iba pang miyembro ng grupo ng bayani. Sa harap ng lahat at taos-pusong nagpasalamat si Cruel kay Koji dahil niligtas nito ang kanyang buhay. Nagtaka si Rex kung ano ang nangyari kaya binanggit ni Koji na katatapos lang niyang patayin ang isang level 213 na halimaw. Hindi makapaniwala si Rex at agad na tinanong kung anong kakayahan ang ginamit niya. Sumagot si Koji na charged strike ang ginamit niya at mas lalo itong ikinagulat ni Rex dahil isa lamang itong simpleng basic skill, kaya mahirap paniwala ang kaya nitong pumatay ng ganoon kalakas na halimaw. Ngunit sinabi ni Cruel na nakita niya mismo ang lahat, kaya totoo ang sinasabi ni Koji at sa sandaling iyon ay dumating din si Alice at agad na nagtago sa likuran ni Koji, ipinahayag ni Rex na marami silang kailangang pag-usapan. Habang nag-uusap sila ay sunod-sunod na pagsabog ang narinig sa di kalayuan habang patuloy na sinasalakay ng ibang mga demonyo ang lungsod. Binanggit ni Koji sa lahat na kalimutan muna nila ang kanilang pagtatalo at unahin ang pagprotekta sa lungsod. Nang marinig iyon ay napaisip si Parna kung kanino ba talaga kumakampi si Koji, nasaktan si Koji sa paratang na iyon kaya matatag niyang iginiit na wala siyang kinakampihan at nananatili siyang neutral. Ilang sandali pa, dumating ang isang sundalo habang humihingal at binalaan silang lahat na kailangan ng lumikas sa lungsod. Inakala ni Rex na nahihirapan lamang ang mga sundalo sa mga halimaw sa loob ng lungsod kaya nag-alok siyang tumulong sa laban, subalit sinabi ng sundalo na hindi ang mga halimaw sa loob ng lungsod ang pinakamalaking problema. Ibinunyag niya na sa labas ng lungsod ay may paparating na napakalaking hukbo ng mahigit 10,000 halimaw na direktang papunta sa kanilang kinaroroonan. Tinanong ni Koji kung sigurado siya sa impormasyong iyon at sinabi ng sundalo na nakita niya mismo ito. Ipinapaalala ni Tina na nasa kanluran ng lungsod ang kastilyo ng Demon King at ibig sabihin, ang hukbong papalapit sa kanila ay malamang na binubuo ng mga halimaw na may napakataas na level, kung ganoon nga ay tiyak na babagsak ang lungsod ng Salmaria kapag oras na dumating ang mga ito. Pagkarinig nito ay natahimik at napaisip si Koji at tinanong ni Parna kung ano ang dapat nilang gawin. Iminungkahi ni Rex na lumikas muna ang buong lungsod at dahil wala silang kakayahang labanan ang ganoong kalaking hukbo sa ngayon, wala ring saysay na isusugal ang kanilang mga buhay. Mas mabuting umatras muna sila at magtipon muli ng lakas at bumalik sa tamang panahon para mabawi ang Salmaria. Sumang-ayon sina Parna at Cruel sa plano kaya agad nilang inutusan ang sundalo na simulan ang paglikas ng lahat ng mamamayan. Pagkatapos, humingi ng tulong si Cruel kay Koji at tinanggap niya ang hiling at sinabing pupuntahan muna niya ang kanyang mga kasama sa inn, pansamantala ay ipinagkatiwala niya si Alice sa grupo ng bayani. Nagulat si Rex at ipinaalala kay Koji na itinuturing niyang pinakamalalaking kaaway ang mga demonyo. Tinanong niya kung hindi ba siya natatakot para sa kaligtasan ni Alice at ipinaliwanag ni Koji na kung talagang balak ni Rex na patayin si Alice, hindi sana siya binalaan nito noong una pa lang. Habang nag-aalala na nakatingin si Alice, iginiit rin ni Koji na siya lamang ang may kasagutan sa mga tanong ni Rex at hanggat hindi pa nakukuha ni Rex ang mga sagot na iyon, wala itong mapapala kung sasaktan si Alice. Kaso nagsalita si Parna at tinanong si Koji kung ano ang gagawin niya kung hindi nila magustuhan ang kanyang mga sagot. Tinanong din niya kung paano kung pagtaksilan siya ng mga tao at bihagan si Alice upang gamitin itong pambayad o pangbanta laban sa Demon King. Napabuntong hininga si Koji nang marinig iyon at nakiusap na lang na panatilihing ligtas si Alice. Tahimik na pinanood ng grupo ng bayani habang ipinagkakatiwala niya sa kanila ang bata. Nagpaalam siya kay Alice bago tuluyang umalis. Pagkaalis ni Koji, kinutya ni Parna si Alice at sinabing iniwan na siya nito pero hindi iyon ang tingin ni Alice, dahil sapat ang tiwala ni Koji sa grupo ng bayani para iwan siya sa kanilang pangangalaga, nagpa siya rin siyang magtiwala sa kanila. Nagulat si Parna sa kanyang talino, habang napangiti si Cruel at niyakap si Alice mula sa likuran at binanggit niyang ipinangako niya kay Koji na protektahan niya si Alice kaya hinding-hindi niya ito sasaktan at dagdag pa ni Cruel, nagtitiwala rin siya kay Koji dahil alam niyang walang masamang intensyon ang batang kasama nito. Habang pinagmamasdan ang eksena at lalo lamang nainis si Parna kaso wala siyang nagawa kundi umalis, samantala habang unti-unting nilalamon ng kaguluhan ang buong lungsod, mabilis na tumakbo si Koji patungo sa ibang lugar. Hindi nagtagal ay naabutan ni Takako at Mano ang grupo ng bayani at pagkakita nila kay Alice kasama ng mga ito, agad nilang inisip na dinukot siya kaya nagalit si Mano at agad namang tumakbo si Alice papunta sa kanila habang ligtas at walang sugat.
dahilan para malito rin si Takako. Nagtaka si Alice kung bakit hindi pa ipinaliwanag ni Koji ang sitwasyon sa mga tao dahil iyon ang dapat niyang gawin. Napaisip si Rex kung sina Takako at Mano ba ang mga kaibigang hinahanap ni Koji at pagkarinig nito ay na-offend si Takako dahil inakala niyang lalaki siya. Ipinaliwanag ni Alice sa lahat na babae si Takako na ikinagulat maging ni Mano. Gayunpaman ay galit na galit pa rin si Takako sa grupo ng bayani dahil inakala niyang dinukot nila si Alice. Nang makita ng grupo ang kanyang galit at halos manginig sila sa takot at mabilis namang ipinaliwanag ni Cruel na si Koji mismo ang nag-iwan kay Alice sa kanila upang protektahan ito, sinabi rin niyang pumunta si Koji sa inn para sunduin ang kanyang mga kasama. Ngunit ibinunyag ni Takako na hindi kailanman dumaan doon si Koji, kahit gumagaan ang loob ni Mano dahil ligtas ang kanilang prinsesa at napaisip naman si Alice kung saan talaga pumunta si Koji. Biglang dumating ang isang sundalo habang humihingal at ibinalita na may isang baliw na mag-isang lumalaban sa napakalaking hukbo ng mga halimaw. Agad nilang naisip na si Koji iyon at doon naunawaan ni Alice kung bakit siya umalis. Kapag nasakop ng mga halimaw ang Salmaria ay lalong lamang lalalim ang galit ng mga tao at mga demonyo sa isa't isa at dahil wala na siyang ibang pagpipilian, sinusubukan niyang ilihis ang buong hukbo ng mag-isa upang makakalaan ng oras. Agad na binuhat ni Takako si Alice at tumakbo papunta sa labanan kasama si Mano habang sumunod naman ang grupo ng bayani, samantala sa gitna ng labanan at halos maubos na ang lakas ni Koji matapos harapin ang walang katapusang pag-atake ng napakaraming demonyo. Kahit napakataas ng kanyang level, hindi pa rin niya kayang labanan ng mag-isa ang 10,000 halimaw at habang nagpapatuloy ang labanan, dumating sina Takako at ang grupo ng bayani. Nagtaka si Rex kung bakit isinasapanganib ni Koji ang kanyang buhay sa ganoong delikadong misyon. Ipinaliwanag ni Takako na ginagawa lamang iyon ni Koji dahil ayaw niyang may mamatay at ibinunyag niya na ang pangarap ni Koji ay magkaroon ng mapayapang pagsasama ang mga tao at mga demonyo, bagay na ikinagulat ng lahat. Kaso sinabi pa rin ni Rex na masyado itong mapanganib. Ipinaliwanag ni Takako na wala talagang pakialam si Koji sa panganib at hindi tulad ng karamihan sa mga tao. Hindi siya natatakot sa kamatayan at sa halip ay handa niyang ipaglaban ang kanyang paniniwala anuman ang mangyari. Habang nagsasalita si Takako ay pinagmamasdan ni Rex si Koji na patuloy na nakikipaglaban sa mga halimaw, kahit napapalibutan siya ng napakaraming kalaban at tuloy-tuloy pa rin niyang pinapatay ang mga ito habang dahan-dahan na naghihilom ang kanyang mga sugat dahil sa isang passive skill. Humanga si Rex at napaisip kung bakit ganoon na lamang katatag ang loob ni Koji na lumaban hanggang sa huli. Ipinaliwanag ni Takako na halos magkapareho lang sila ng dahilan at noong nakaraan, pinatay ng mga halimaw ang buong pamilya ni Rex habang naglalakbay sila. Dahil dito ay isinusumpa niyang paghihigantihan ang lahat ng demonyong lumikha sa mga halimaw at halos ganoon din ang sinapit ni Koji, dahil isang araw ay pinatay ng isang halimaw ang kanyang ama. Noong bata pa siya, kumikita si Koji sa pamamagitan ng pangangaso ng mga halimaw pero habang tumataas ang kanyang level, napagtanto niyang ang klase niyang villager ang pinakamahina sa lahat at napakadelikado ng bawat laban at isang maliit na pagkakamali lang ay maaari ng ikakamatay niya. Dahil dito ay muntik na niyang talikuran ang pangangaso ng mga halimaw at ipaubayan na lamang ang lahat sa mga taong may mas malalakas na klase, ngunit isang araw ay mismong sa harap ng kanyang mga mata ay pinatay ng isang halimaw ang kanyang ama. Mula noon ay matindi ang naging galit niya sa lahat ng halimaw pero higit sa lahat, ang sarili niya ang kanyang sinisi dahil naging napakahina niya para protektahan ang mahal niyang ama at simula noon, walang tigil siyang nagsanay sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga halimaw kahit alam niyang napakalaki ng panganib. Habang ginagawa iyon ay natuklasan ni Koji na may isang natatanging kalamangan ang villager kumpara sa ibang klase. Kahit napakahina ng panimulang lakas nito ay napakabilis naman nitong makakuha ng experience bilang kapalit ng bawat halimaw na mapapatay. Dahil sa kaalamang iyon, ipinagpatuloy niya ang pagsasanay hanggang sa naging sapat ang kanyang lakas upang mapatay ang halimaw na pumatay sa kanyang ama, masayang-masaya siyang umuwi para ibalita iyon sa kanyang pamilya. Ngunit pagdating niya sa kanilang nayon, bumungad sa kanya ang isang lugar na nilalamon ng apoy at ganap ng wasak at lumabas na sinasalakay at ninakawan ito ng isang grupo ng mga bandido at sa matinding pagkabigla, agad siyang tumakbo papunta sa kanilang bahay, kung saan natagpuan niya ang kanyang ina na wala ng buhay matapos ang pag-atake ng mga bandido. Noong pinatay ng halimaw ang kanyang ama,
Isinusumpa ni Koji na lilipulin niya ang lahat ng halimaw bilang paghihiganti kaso ngayong mga tao naman ang pumatay sa kanyang ina, napaisip siya kung tama bang bumawi laban sa buong sangkatauhan dahil lamang sa kasalanan ng iilang tao. Dahil sa paghahambing na iyon ay napagtanto ni Koji na mali ang dati niyang paraan ng pag-iisip, binago niya ng tuluyan ang kanyang pananaw at sa halip na sisihin ang buong lahi o grupo dahil sa ginawa ng iilan, nagpasya siyang panagutin lamang ang mga taong tunay na gumagawa ng kasamaan. Pagkarinig nito ay inamin ni Rex na ganoon din ang dati niyang paniniwala, ngayon ay napagtanto niyang masyado rin niyang pinalaki ang kanyang galit sa mga demonyo, ngunit para kay Cruel ay hindi ibig sabihin nito na dapat na nilang patawarin agad ang mga demonyo. Ipinapaalala pa ni Cruel na si Koji mismo ang nagsabing mapanganib ang mga demonyo dahil sila ang lumilikha ng mga halimaw. Gayunpaman ay ginagawa pa rin ni Koji ang lahat para magkaroon ng mapayapang samahan ang mga tao at mga demonyo. Nais malaman ni Cruel kung bakit ganoon na lamang katatag ang paninindigan ni Koji, kaya nagpasya siyang tulungan itong mabuhay upang makuha ang mga sagot sa kanyang mga tanong. Sa likuran niya ay pumayag din sina Tina at Parna na tumulong, habang tumatakbo ang grupo ng bayani para tulungan si Koji at tinanong ni Mano si Alice kung ano ang gusto niyang gawin at gaya ng inaasahan, gusto niyang tulungan si Koji. Kaya sinabi ni Mano na susundin niya ang kagustuhan ni Alice kahit pa lumalabas iyon ng pagtataksil sa mga demonyo at pagkatapos umalis ni Mano, sinabi ni Takako kay Alice na magtago muna habang tutulungan niya si Koji sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Samantala ay nagsisimula ng mapagod si Koji sa gitna ng labanan, sa harap ng walang katapusang hukbo ng mga halimaw at kahit ang kanyang malalakas na healing abilities ay hindi na sapat upang sabayan ang dami ng pinsalang tinatanggap niya. Gayunpaman ay patuloy pa rin siyang lumalaban ng walang takot at pinapatay ang pinakamaraming halimaw na kaya niya, makalipas ang ilang sandali ay tuluyan siyang napaligiran ng mga halimaw at pinigilan ng mahigpit na pagkakahawak. Habang hindi siya makagalaw, nagsimulang mag-ipon ng lakas ang isa sa mga halimaw upang pasabugan siya, biglang dumating si Rex mula sa himpapawid at pinatay ang mga halimaw gamit ang isang malakas na hiwang na babalot ng kidlat. Nagulat si Koji ngunit sinabi ni Rex na hinding-hindi niya hahayaang mag-isang lumaban ang isang simpleng villager, kasunod nito ay nagbitaw si Mano ng isang pag-atake na agad nagpabagsak sa isang grupo ng mga lumilipad na halimaw, sumabak din si Takako sa laban at pinatay ang ilan pang mga halimaw, kaya nabawasan ang pressure sa labanan. Nang makita ni Koji na dumating ang lahat upang tulungan siya, hindi niya maitago ang kanyang pagkagulat at lumapit si Tina at pinagaling ang kanyang mga sugat, habang sinabi naman ni Parna na hindi na nila siya hahayaang lumaban ng mag-isa. Ngunit nag-aalala si Koji na baka mamatay ang kanyang mga kasama dahil mas mahina sila kaysa sa kanya, tumanggi si Cruel na umatras at nangakong hindi niya hahayaang may mamatay sa araw na iyon. Nang makita ni Koji ang matinding determinasyon ng kanyang mga kasama, muli siyang nabubuhayan ng loob at tumayo siya at sinabi na lalaban sila hanggat kaya nila bago umatras upang mailigtas ang kanilang mga buhay. Dahil sa panibagong lakas ng loob, muli siyang sumugod sa gitna ng labanan at pinatay ang marami pang halimaw at maya-maya, tinamaan siya ng isang napakalaking bato na ibinato ng isa sa mga halimaw kaso nanatili siyang kalmado kahit sugatan na. Napansin ni Rex ang tila kawalan niya ng takot at tinanong kung bakit siya napaka-irresponsible. Napangiti si Koji at sumagot na kaya niyang isusugal ang lahat dahil alam niyang nasa likuran niya ang kanyang mga kaibigan. Sa unang pagkakataon at habang buong puso siyang tinutulungan ng lahat, tunay na naramdaman ni Koji na maaari na siyang magtiwala sa kanyang mga kasama. Patuloy pa ring lumalaban ang grupo gamit ang lahat ng kanilang makakaya para pigilan ang pagdagsa ng mga halimaw. Samantala ay nananatili si Alice sa gilid ng labanan dahil alam niyang wala siyang gaanong maitutulong sa direktang pakikipaglaban, gayunpaman ay gusto pa rin niyang makatulong kaya naisipan niyang bumalik sa bayan dahil may naisip siyang paraan. Habang nagpapatuloy ang labanan, sinabi ni Takako kay Rex na siya na ang bahala sa mas malalakas na halimaw habang si Rex naman ang tumutok sa mas mahina. Sa una ay tumanggi si Rex dahil pakiramdam niya ay hindi patas na ipasa kay Takako ang pinakamahihirap na kalaban. Pinahalagahan ni Takako ang kanyang pag-aalala ngunit ipinaliwanag niyang mayroon siyang skill na kayang baliwalain ang depensa ng kalaban kapag umaatake siya, kaya hindi malaking problema para sa kanya ang mga matitibay na halimaw.
Dagdag pa niya na kung magsayang pa sila ng oras sa pagtatalo, mas marami pang halimaw ang makakalusot at makakarating sa bayan at nagulat si Rex nang malaman na mayroon palang ganoong skill si Takako at ibig sabihin nito ay lampas level 100 na siya, kaya napagtanto ni Rex na napakalayo pa ng kanyang kailangang marating kung gusto niyang maging karapat-dapat sa titulong bayani. Maya-maya ay napansin ni Koji sina Parna at Kroll na nasa malapit at tinanong niya kung marunong ba silang gumamit ng malawakang area magic. Pareho silang sumagot na oo at bago pa nila matanong kung bakit niya iyon itinanong, bigla silang binuhat ni Koji at tumalon ng napakataas sa ere. Nagulat man sila sa simula at agad din nilang naunawaan ang plano ni Koji. Habang nasa himpapawid ay sabay nilang ginamit ang kanilang magic at nilipol ang lahat ng lumilipad na halimaw sa paligid sa isang malakas na pag-atake, pagkatapos ay ligtas silang ibinaba ni Koji sa lupa at natuwa siyang naging matagumpay ang kanyang plano. Gayunpaman ay binanggit ni Parna at Kroll na mas mabuti sana kung binigyan sila ni Koji ng babala bago niya sila biglang binuhat, samantala sa loob ng bayan ay patuloy na naghahanda ang mga tao at mga adventurer na lumikas dahil naniniwala silang wala silang pag-asang manalo laban sa napakaraming halimaw, ngunit bago sila tuluyang umalis ay naabutan sila ni Alice. Pagsapit ng madaling araw, ilang oras nang tuloy-tuloy na lumalaban sina Koji at ang iba pa at dahil dito, sinabi ni Koji na oras na para maghanda silang umatras ngunit hindi siya pinansin ng lahat dahil alam nilang balak niyang manatili ng mag-isa at ipagpatuloy ang laban kapag umatras na sila. Hindi na rin ito may kailan ni Koji dahil iyon talaga ang kanyang plano, gayunpaman ay tunay siyang nag-aalala sa kanyang mga kasama dahil nakikita niyang kung magpapatuloy pa ang laban ng ganito katagal, ay isa-isa silang mamamatay. Sa sandaling iyon ay bumalik si Alice kasama ang napakaraming adventurer. Pagdating nila ay agad silang sumabak sa labanan laban sa mga halimaw at nagulat si Koji dahil hindi niya alam ang nangyari, ngunit ipinaliwanag ni Alice na bumalik siya sa bayan upang sabihin sa lahat kung gaano katapang na lumalaban ang grupo para protektahan ang kanilang bayan. Bagamat natatakot pa rin ang mga adventurer sa napakalakas na halimaw, ang nakita nilang sakripisyo ni Koji ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob upang isantabi ang kanilang takot at muling hawakan ang kanilang mga sandata. Humanga si Rex dahil hindi niya akalaing kayang baguhin ng isang tao ang buong espiritu ng isang lungsod, ngunit sinabi ni Koji na si Alice ang tunay na dapat purihin dahil kung hindi siya bumalik upang humingi ng tulong, hinding-hindi magkakaroon ng lakas ng loob ang mga tao na lumabas at lumaban. Ngayong napakarami na nilang kakampi, naniwala si Koji na mayroon na silang pagkakataong manalo kaya iginiit niyang wala ng pag-atras at ang tanging layunin nila ngayon ay ang ganap na tagumpay. Lumipas pa ang ilang oras habang buong lakas na lumalaban ang lahat. Unti-unti nilang napapabagsak ang mga halimaw, pero kapalit nito ay halos maubos na rin ang kanilang lakas at sina Tina at Alice ay walang tigil sa pamimigay ng recovery potion sa mga adventurer, habang si Rex ay halos hindi na makakatayo. Sinubukan siyang bigyan ni Kroll ng isa pang recovery potion, kaso iginiit ni Rex na napakarami na niyang nainom kaya wala na itong epekto sa kanyang katawan at sinubukan pa rin ni Rex na tumayo, pero pinigilan siya ni Kroll at sinabing kailangan na niyang magpahinga dahil hindi na niya kakayanin ipagpatuloy ang laban sa ganoong kondisyon. Aminado si Rex na sobrang pagod na siya, subalit para sa kanya ay walang karapatang magpahinga ang isang bayani at itinuro pa niya na si Koji ay tuloy-tuloy na ring lumalaban mula pa kanina, pero sinabi ni Alice na hindi iyon totoo. Ipinaliwanag niyang madalas ding nagpapahinga si Koji sa pagitan ng mga labanan at mayroon din siyang skill na nagpapabilis ng kanyang paggaling habang nagpapahinga. Nang marinig iyon ay napagdesisyonan din ni Rex na magpahinga muna at habang ibinabalik niya ang kanyang espada sa kaluban nito, lumapit din sina Takako at Minaw upang magpahinga dahil naubos na rin ang kanilang lakas. Agad na lumapit si Alice kay Minaw upang tingnan ang kanyang kalagayan. Humingi ng paumanhin si Minaw dahil pakiramdam niya ay kulang pa ang kanyang naitulong, gayunpaman ay sinabi rin niyang halos 70% na ng mga halimaw sa lugar ang kanilang napatay, kaya hindi na magtatagal at matatapos na rin ang laban. Samantala, hindi pa rin nawawala ang galit ni Parna kina Alice at Minaw dahil mga demonyo ang mga ito kaya habang walang nakakapansin, itinapat niya ang kanyang kamay sa kanilang direksyon at naghanda siyang gumamit ng spell laban sa kanila. Pero bago pa siya makagawa ng padalos-dalos na hakbang, biglang lumitaw si Takako sa kanyang likuran at sinabing pag-isipan niyang mabuti kung tama bang saktan ang sarili niyang mga kakampi ng walang dahilan. Alam ni Parna na wala siyang laban kay Takako kaya napilitan siyang tumigil,
Iginiit naman ni Takako na hintayin muna niyang marinig ang sasabihin ni Koji, dahil maaaring mabago nito ang kanyang pananaw tungkol sa mga demonyo. Halos lahat ng halimaw ay napatay na sa puntong iyon pero nang akala ng lahat na tapos na ang laban, bigla silang nakarinig ng isang tinig na nagrereklamo dahil hindi raw iyon ang dapat mangyari. Makalipas ang ilang sandali, isang napakalaking itim na mech ang lumabas mula sa likod ng bangin at lahat ng adventurer ay natakot nang makita ito dahil ngayon lang sila nakakita ng ganoong uri ng halimaw at ayon kay Kroll, wala ring anumang tala tungkol dito sa Royal Archives at maging si Koji ay hindi rin alam kung ano talaga ang nilalang na iyon. Gayunpaman ay agad na sinalakay ni Koji ang napakalaking mech habang nakataas ang kanyang kamao, pero bago pa siya makasuntok ay mabilis na itinaas ng mech ang kamay nito at isang hampas lang ang ginawa kay Koji, dahilan upang tumilapon siya at bumagsak ng malakas sa lupa. Nang makita ng mga adventurer na ganoon kadali na natalo si Koji, biglang nawala ang kanilang kumpiyansa at natarante silang lahat dahil kung hindi kayang talunin ni Koji ang halimaw na iyon, lalo nang wala silang pag-asang manalo. Agad na tumakbo si Alice papunta kay Koji upang tingnan ang kanyang kalagayan at mabuti na lamang at maayos pa siya, pero binanggit ni Koji kay Alice na umalis na ito dahil masyadong delikado ang lugar. Tumanggi si Alice at ipinahayag hindi siya aalis dahil natatakot siyang gumawa na naman si Koji ng isa pang padalos-dalos na bagay. Humingi ng paumanhin si Koji at nangakong magiging mas maingat na siya mula ngayon at habang tumatayo si Koji, humanga ang taong kumokontrol sa mech na si Estelar dahil napakabilis niyang nakabawi matapos makatanggap ng ganoong kalakas na atake. Ngayon ay naiintindihan na ni Estelar kung paano nakayanan ng grupo na pigilan ang napakaraming halimaw. Gayunpaman ay labis siyang nagulat nang makita niyang nakikipagtulungan si Minaw sa mga tao. Kilalang kilala ni Minaw si Estelar kaya ipinaliwanag niya sa lahat na matagal na itong nagsisilbing kanang kamay ng Demon Lord, bago pa man siya sumali sa hukbo ng mga demonyo at pinaniniwalaan din itong pangalawang pinakamalakas na demonyo, kasunod lamang ng Demon Lord. Wala namang pakialam si Koji kung gaano kalakas si Estelar dahil ang mahalaga sa kanya ay mapabagsak ang mech. Ngunit tila wala ring balak si Estelar na pigilan siya at sinabi nitong malaya siyang subukan. Inakala ng iba na minamaliit lang ni Estelar si Koji dahil hindi nito alam ang tunay niyang lakas, pero kabaligtaran ang katotohanan at alam ni Estelar kung gaano kalakas si Koji, at dahil doon ay sigurado siyang hindi nito kayang sirain ang mech. Aminado si Estelar na nakakagulat na umabot si Koji sa level 999 at dahil doon ay isa nga siyang mabigat na kalaban. Subalit dahil isa lamang siyang villager ay napakaliit ng dagdag na stats na nakukuha niya sa bawat level. Sa katunayan ay naniniwala si Estelar na kahit isang hero na nasa level 300 pa lamang ay maaari nang magkaroon ng kapantay o mas mataas pang stats kaysa kay Koji. Sinabi naman ni Kroll na may kalamangan pa rin si Koji pagdating sa skills dahil bawat 100 level ay nakakakuha ang isang tao ng personal skill. Subalit ipinaliwanag ni Estelar na kadalasan ay walang silbing skills ang natatanggap ng mga villager. Aminado siyang kapakipakinabang ang self-regeneration skill ni Koji, pero isa lamang daw itong pambihirang pagkakataon at kahit dapat ay mayroon ng 9 na skill si Koji, isa lang ang madalas nitong gamitin at ibig sabihin ay malamang na walang silbi ang iba pa niyang skills. Kahit pa mayroon siyang magagandang skills, napakalaki pa rin ang agwat ng kanilang stats para mabawi niya iyon at dagdag pa rito dahil nasa level 999 na siya, naabot na rin niya ang hangganan ng kanyang paglakas. Muli na namang tinamaan si Koji at bumagsak sa lupa, kaso muli rin siyang tumayo at iginiit kay Estelar na hindi pa natatapos ang laban at humanga si Estelar sa matinding tibay ni Koji, pero sinabi niyang sumuko na lamang ito at umalis habang buhay pa siya. Nagulat si Koji sa iginiit nito kaya tinanong niya kung wala ba talaga itong balak na patayin silang lahat. Kinumpirma ni Estelar na wala siyang espesyal na hangarin na patayin sila, ang gusto lang niya ay sakupin ang Salaria dahil mahalagang bahagi iyon ng kanyang plano. Nakiusap si Alice kay Estelar na itigil na ang lahat dahil hindi naman nila gusto ng kanyang ama na sakupin ang mga tao, pero sinabi ni Estelar na alam na niya iyon at alam din niyang hindi gugustuhin ng Demon Lord ang ginagawa niya. Pagkatapos ay ibinunyag niyang ang Demon Lord mismo ang kasalukuyang nasa loob ng mech. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang narinig, ipinaliwanag ni Estelar na ang mech ay isang sinaunang sandata na nilikha para lipulin ang sangkatauhan at nangangailangan ito ng napakalaking mana upang gumana.
Dahil dito ay palihim niyang nilagyan ng droga ang Demon Lord at inilagay ito sa loob ng mech upang magsilbing pinagkukunan ng enerhiya nito. Hindi rin siya nagkunwaring ginagawa niya ito para sa kapakanan ng Demon Lord, tahasan niyang inamin na siya mismo ang may kagustuhang magsimula ng digmaan. Naintindihan na ni Koji ang buong sitwasyon at dahil sa pilitang ikinulong ang Demon Lord sa loob ng mech, nagpasya siyang iligtas hindi lamang ang Salaria kundi pati na rin ang Demon Lord at lalo na't matalik na kaibigan niya ang matandang iyon, muli siyang pinayuhan ni Estelar na sumuko na lamang. Pero likas na matigas ang ulo ni Koji, kaya hindi siya titigil hanggat hindi niya natutupad ang kanyang layunin at muli siyang sumugod at paulit-ulit na naibagsak ng mech pero sa bawat pagkakataong bumabagsak siya, muli rin siyang tumatayo upang ipagpatuloy ang laban. Napansin ni Rex na unti-unting bumibilis ang kilos ni Koji sa bawat pag-atake hanggang sa kalaunan ay nalampasan niya ang bilis ng mech at matagumpay niya itong nasipa. Muli siyang bumagsak matapos ang isa pang malakas na atake kaso para kay Koji sapat na iyong patunay na umuusad siya, kaya handa siyang magpatuloy gaano man katagal ang kailangan. Agad na lumapit ang iba at inalok siyang uminom muli ng health potions upang makabawi. Pero sinabi niyang napakarami na niyang nainom kaya wala na itong epekto sa kanya at dahil dito, si Parna na mismo ang gumamit ng healing spell upang pagalingin siya. Habang ginagamot siya, tinanong ni Parna kung bakit ganoon na lamang ang pagpupursige niyang lumaban at kung bakit hindi niya kailanman natutunang kamumuhian ang mga demonyo. Ipinaliwanag ni Koji na noon pa man ay palaisipan na sa kanya kung bakit napakahina ng mga villager, at iyon ang naging dahilan kung bakit pinilit niyang maging mas malakas. Pero habang patuloy siyang tumataas ang level, lalo lamang dumami ang kanyang mga tanong at bakit siya naging isang villager, bakit may mga role ang bawat nilalang sa mundong ito at bakit may status panel na may levels, ang tanging sagot na lagi niyang naririnig ay iyon na raw talaga ang sistema ng mundo. Doon niya napagtanto na ang mga tao at demonyo ay naglalaban lamang dahil ganoon ang itinakda ng mundong kanilang ginagalawan. Hindi maaaring nagkataon lang na ang mga halimaw ay nag-iiwan ng pera kapag namamatay at iyon ang ginagamit ng mga tao upang mabuhay. Hindi rin nagkataon na ang pangangaso ng mga halimaw ang isa sa pinakamagandang paraan upang kumita sa mundong ito. Subalit walang sino man ang nagtatanong kung bakit ganoon ang sistema. Hinahayaan lamang nilang ang kanilang mga nakatalagang role ang magdikta kung paano nila dapat ipamuhay ang kanilang buhay at para kay Koji, dapat ang bawat isa ang may karapatang pumili ng sarili nilang landas. Noong unang niyang marating ang level 999, nakaramdam siya ng matinding panghihina ng loob dahil inakala niyang iyon na ang sukdulan ng kanyang kakayahan, lalo na nang mawala ang XP gain bar sa kanyang status screen at dahil dito, tinanong siya ni Estelar kung bakit pinipili pa rin niyang lumaban ng buong lakas sa kabila ng lahat ng iyon. Ipinaliwanag ni Koji na nang maabot niya ang pinakamataas na level, nakakuha pa siya ng isang huling skill na tinatawag na The One Who Challenges God at ang skill na ito ang nagbibigay sa kanya ng kakayahang patuloy na lumakas kahit lampas na sa limitasyon ng kanyang level at dahil dito, lalo siyang nagkaroon ng dahilan upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay at maging mas malakas pa. Ibinunyag din niya na mayroon pa siyang isa pang skill na halos ayaw niyang gamitin ngunit dahil espesyal ang sitwasyong ito, wala na siyang ibang pagpipilian at ang skill na iyon ay tinatawag na Limit Breaker at kaya nitong doblehin ang kanyang kasalukuyang lakas, ang kapalit naman nito ay mawawalan siya ng kakayahang gumalaw at lubos na manghihina pagkatapos itong gamitin kaya bihira niya itong gamitin. Sa sandaling na doble ang kanyang lakas, nalampasan na niya ang kapangyarihan ng mech at agad siyang tumalon sa ere at sa isang napakalakas na suntok ay nabasag niya ang matigas nitong baluti. Pagkatapos ay naabot niya ang Demon Lord sa loob at matagumpay itong nailabas. Matapos iyon sina Minaw at Alice ang nag-alaga sa Demon Lord hanggang sa magkamalay ito, labis silang natuwa nang makitang ligtas ito at ipinaalam ni Alice sa Demon Lord na si Koji ang nagligtas sa kanya, kasama ang tulong ni Minaw, Tekako at ng grupo ng bayani. Nagulat ang Demon Lord nang marinig na tumulong pa ang grupo ng bayani sa pagligtas sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Rex na kung gugustuhin nito ay maaari siyang patayin sa mismong sandaling iyon. Pero matapos ang lahat ng nangyari, marami nang natutunan si Rex mula kay Koji at dahil dito ay hindi na siya sigurado kung tama pa bang gawin ang ganoong bagay. Pagkatapos ay hinarap ng Demon Lord si Estelar at tinanong kung bakit nito ginawa ang lahat ng iyon. Ipinaliwanag ni Estelar na ginawa lamang niya iyon dahil tumanggi ang Demon Lord na gawin ang susunod na hakbang. Balak niyang gamitin ang kapangyarihan ng Demon Lord upang bigyan ng pakiramdam ng matinding panganib ang sangkatauhan,
pero dahil sa nangyari ay naging mas komplikado ang kanyang plano. Tinanong siya ni Koji kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin at dahil dito, sinabi ni Estelar na ang lahat ng sagot na hinahanap ni Koji tungkol sa taong nasa likod ng mga batas ng mundong ito ay matatagpuan sa pinakamahal na item na ibinebenta sa guild at ito ang mystery box. Gayunpaman ay sinabi rin ni Estelar na dadalhin muna niya ang Demon Lord, nangako siyang ibabalik niya ito kung makukuha ni Koji ang mystery box sa loob ng 1 taon pero kung mabigo siya, gagamitin niya ang kapangyarihan ng Demon Lord upang muling simulan ang panibagong pag-atake at sa susunod na pagkakataon, hindi na sila magiging ganoon kadali na pigilan. Dahil sa lahat ng nangyari, napakarami nilang tanong na gustong masagot kaya kapwa tinanong ni Rex at Kroll si Koji kung ano na ang balak niyang gawin, laking gulat nilang lahat nang sumagot si Koji na gusto niyang magbukas ng isang kasino. Makalipas ang ilang araw, nagtungo si Parna sa maharlikang kabisera ng Jindria upang humingi ng direktang pakikipagkita sa hari. Nang malaman ng hari na nakipag-alyansa ang kanyang anak sa mga demonyo ay labis siyang nagulat. Simula pagkabata ay itinuro niya kay Kroll na ang mga demonyo ang pinakamalaking kaaway ng sangkatauhan, kaya hindi niya lubos maisip kung bakit ito kumampi sa kanila. Naisip din ng hari kung bakit hindi naakit si Parna sa mga sinabi ni Koji. Dahil siya mismo ang nagdala ng balitang ito, inakala ng hari na baka may hinihingi itong kapalit na gantimpala kaso tumanggi si Parna at sinabi niyang ang tanging hangarin niya ay ang tuluyang lipulin ang lahat ng demonyo, naalala niya ang kanyang nakaraan at ang mahal niyang kamag-anak na pinatay ng mga demonyo. Dahil doon ay hindi niya kailanman mapapatawad ang kanilang ginawa, samantala sa Balman ay nagsimula si Rex na maghanap ng mga empleyado para sa kasino ni Koji, subalit nang mabasa ng mga tao ang kanyang mga anunsyo ay naging duda silang lahat. Kahit maganda ang sahod na inaalok ay wala pa ring nagtitiwala kay Rex, ilang araw lang ang nakalipas ay naghahanap siya ng mga adventurer para sa kanyang grupo, tapos ngayon naman ay bigla siyang magbubukas ng kasino at dahil dito ay marami ang nag-isip na baka isa lamang siyang manloloko. Habang pinapanood ni Rex ang mga taong umaalis, nagtaka siya kung ano ang mali sa kanyang ginagawa at nagtaka rin si Cruel kung bakit walang interesadong mag-apply kahit maganda naman ang kanilang alok. Nalito rin si Koji kaya sinabi niya kay Rex na itigil muna ang pamimigay ng mga anunsyo. Nagalit si Tina kay Koji at binanggit nitong hindi man lang niya naisip na maghanap muna ng mga empleyado bago magbukas ng kasino. Ipinaliwanag ni Koji na naging abala siya sa ibang bagay at matapos niyang makakuha ng isang bihirang kayamanan, ibinuhos niya ang kanyang oras sa paggawa ng isang kagamitan na kayang magtago ng mana para kay Mano. Gayunpaman, kailangan pa rin nilang mapatakbo ang kasino at para mabili ang karaniwang treasure chest na gusto ni Stellar, kailangan nilang makakalikom ng 10,000 gintong barya at mayroon ng 5,000 si Koji, kaya kalahati pa ang kulang. Sa kasamaang palad ay napakabagal kumita ng kahit 1 gintong barya, kahit manalo sila sa isang lokal na lottery at 5 gintong barya lang ang pinakamalaki nilang makukuha. Ipinahayag ni Tina na naging padalos-dalos si Koji nang tanggapin niya ang hamon ni Stellar. Samantala ay nalungkot si Cruel dahil wala na si Parna sa kanilang grupo at noong nakaraan, nagpa siya si Parna na umalis sa kanilang grupo at naiintindihan niya ang dahilan ni Koji kung bakit gusto nitong tuparin ang hinihingi ni Stellar, pero ipinapaalala niya na binuo ni Rex ang grupong ito para patayin ang Demon Lord. Ngunit matapos makasama si Koji, napansin niyang nagbago na ang layunin ni Rex at gusto na nitong magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Dahil dito ay nawalan ng interes si Parna dahil ang tanging hangarin niya ay lipulin ang lahat ng demonyo. Matapos niyang ipaliwanag ang kanyang dahilan ay iniwan niya ang grupo at nagtungo sa kabisera. Naisip ni Koji na kailangan nila ang payo ni Parna kaya sinubukan niyang baguhin ang kanilang anunsyo sa paghahanap ng empleyado. Subalit agad sinabi ni Tina na lalo lamang nitong pinapangit ang anunsyo at dahil wala talagang alam si Koji sa ganoong bagay, nagpasya silang ipamahagi na lang muli ang orihinal na mga anunsyo sa iba pang lugar at kalaunan sa araw ding iyon, nakatayo si Alice sa isang kalsada at inaalok ang mga dumaraan ng trabaho. Habang ginagawa niya iyon ay masaya siyang bahagi siya ng grupo. Nang umalis si Parna ay tinanong ni Koji si Cruel kung gusto rin ba nitong sumunod sa kanya kaso tumanggi ang prinsesa at mula pagkabata ay iisang pananaw lamang ang itinuro sa kanya tungkol sa mundo. Ngunit dahil kay Koji, natutunan niyang mas malawak pa ang mundo kaysa sa walang katapusang galit sa pagitan ng mga tao at demonyo, kaya nagpasya siyang manatili kay Koji upang mas marami pa siyang matutunan bago gumawa ng sariling pasya.
Nang marinig iyon ni Koji ngumiti siya at nangakong ituturo rito ang lahat ng kanyang nalalaman. Tinanong din niya si Rex kung ano ang napagdesisyonan nito at sumagot si Rex na katulad din siya ni Cruel ay nais niyang seryosong matuto sa ilalim ni Koji. Dahil sa labis na paggalang at tinanggap pa niya si Koji bilang kanyang guro, si Tina naman ay nagpa siyang manatili rin sa grupo dahil alam niyang marami pa siyang kailangang matutunan at dahil dito, natuwa si Alice na magkaroon ng mga kaibigang handang manatili sa kanyang tabi kahit sa mahihirap na sitwasyon. Biglang may isang malaking lalaki na lumapit sa kanya at natabunan siya ng anino nito. Magalang na nagsalita ang lalaki at ipinaliwanag na naparoon siya upang sunduin ang prinsesang Cruel, ngunit biglang sumigaw si Koji at inakusahan ang lalaki na isa itong nakakahinalang tao na lumalapit sa isang menor de edad na may masama na balak. Dahil dito ay nandidiri ang lahat ng tao sa paligid sa lalaki at nabigla si Alice sa biglaang ginawa ni Koji. At tuluyang napapahiya ang kawawang lalaki at patuloy pa ring sumisigaw si Koji hanggang sa dumating ang mga gwardya at dinala ang lalaki para imbestigahan. Habang hinihila siya ng mga gwardya ay aalis na sana si Koji kasama si Alice, ngunit agad na sinabi ni Alice sa mga gwardya na wala namang ginawang masama ang lalaki at dahil dito, pinakawalan nila ito at pagkaalis ng mga gwardya, sinermonan ni Alice si Koji dahil napahamak nito ang isang inosenteng tao. Nakonsensya naman si Koji sa kanyang ginawa at pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Alice sa lalaki, na nagpakilalang si David at isa palang lingkod ng maharlikang pamilya si David at naparoon siya upang sunduin si Prinsesang Cruel, mabuti na lamang at ipinagtanggol siya ni Alice bago tuluyang masira ang kanyang reputasyon. Pinuri ni David ang kabaitan at pagiging mahinahon ng dalaga at di nagtagal ay dumating sina Rex at ang iba pa matapos marinig ang nangyaring gulo. Nang makita ni Cruel si David ay nagulat siya at bigla namang nagbago ang asal ni David at nagsimula itong purihin si Cruel gamit ang napakakakaibang pananalita, dahilan upang mailang si Cruel. Sinubukan ni Rex na ipaliwanag na mabuti ang intensyon ni David, ngunit naisip ni Koji na mas mabuti pa sanang hinayaan na lamang nila itong maaresto at makalipas ang ilang sandali, umupo silang lahat sa restaurant ni Takako. Ipinaliwanag ni David kay Cruel na inutusan siyang tiyakin kung tunay ngang nagbago na ito at dahil utos iyon ng hari, hindi niya maaaring hayaan si Cruel na manatili roon ng walang sapat na dahilan at habang magkakasama sila, isa-isang inalam ni David ang pagkakakilanlan ng bawat miyembro ng grupo. Bagamat nawawala na ang Demon Lord, nakatanggap ang maharlikang pamilya ng lihim na impormasyon na patuloy pa ring nakikipagtulungan ang grupo ni Cruel kay Koji para sa ibang layunin. Dahil dito ay gusto ni David na malaman kung hinahanap pa rin ba nila ang Demon Lord o may iba na silang plano kasama si Koji. Agad na sinabi ni Cruel na hindi niya kailanman tinalikuran ang kanyang tungkulin bilang isang sage, ipinaliwanag niyang nitong mga nakaraang araw ay patuloy siyang nagsasanay kasama ni Koji at Rex at bukod sa pagpatay ng mga halimaw para magkaroon ng karanasan, nag-iipon din sila ng pera upang makabili ng mas magagandang kagamitan sakaling makaharap nila ang Demon Lord sa hinaharap. Idinagdag naman ni Cruel na si Koji ay isang level 999 villager kaya karapat-dapat itong maging kanilang guro at tinanggap ni David ang paliwanag na iyon, ngunit nagtanong siya kung bakit hindi na lamang direktang pinatay ni Koji ang Demon Lord kung ganoon ito kalakas, sa Salmaria ay halos napigilan nitong mag-isa ang buong hukbo ng mga halimaw. Nagkunwari naman si Koji na mahina pa rin siya kahit level 999 dahil villager lamang ang kanyang klase. Sinabi niyang labis lang pinalaki ng mga chismis ang nangyari sa Salmaria at ang totoo, halos hindi siya nakaligtas at napilitan siyang gumamit ng maraming potion habang patuloy siyang pinapalakas ni Parna at Cruel. Bukod pa roon, kailangan din niya ang tulong ng lahat ng adventurer para maipagpatuloy ang laban at sa huli, sinabi ni Koji na ang pinakamataas na ranggong tauhan lamang ng Demon Lord ang kanyang nakalaban, kaya imposibleng matalo niya mismo ang Demon Lord. Dahil dito, sinusubukan nilang magbukas ng kasino upang makabili ng mas magagandang kagamitan para sa susunod nilang laban. Tinanggap ni David ang paliwanag ni Koji ngunit nilinaw niyang mananatili siya roon upang bantayan sila at sa halip na humingi ng tawad sa kanyang ginawang paniniktik, hiniling na lamang niya na makita ang mga anunsyo ng kanilang kasino. Binigyan ni Alice si David ng isang kopya ng anunsyo at doon ay ngumiti si David at sinabi niyang madali niya itong maaayos. Pagkatapos lamang ng ilang pagbabago ay biglang dumami ang mga taong gustong mag-apply sa trabaho. Nagtaka si Koji kung paano niya ito nagawa, kaya ipinaliwanag ni David na dinagdagan lamang niya ang impormasyong nakalagay sa anunsyo at sa halip na sahod lang ang ilagay,
isinama rin niya ang mga benepisyo ng trabaho. Nangako siya ng ligtas at maayos na lugar ng trabaho, pati na rin ng bayad na mga araw ng pahinga at nang makita ng mga tao ang mga benepisyong iyon, naniwala silang seryoso ang kumpanya sa pagkuha ng mga empleyado. Hindi nagtagal, lumapit si Takako at nagulat sa dami ng mga aplikante at sinabi ni Koji na si David ang dahilan ng lahat kaya pinagmasdan niya ito ng mabuti. Nang makita niya ang magalang at maayos na lalaking nakasuot ng formal na kasuotan ay agad siyang nahulog ang loob dito. Masigla niya itong binati habang litong-lito naman si David kung bakit napakasaya nito. Habang abala si Takako kay David ay sinabi ni Koji kay Rex na bantayan itong mabuti at kahit mukhang walang masamang balak si David, iniisip ni Koji na baka may itinatago itong intensyon laban kina Alice at Mano. Samantala ay tahimik ding inoobserbahan ni David ang kanilang grupo at makalipas ang ilang araw, sinundan ni David ang grupo sa isang kuwebo kung saan nagsasanay ang mga bayani sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga halimaw. Nang makita nila ang isang level 100 na halimaw na salamangkero, inutusan ni Rex si Krul na palakasin siya bago siya sumugod ngunit biglang hinahampas ni Koji ang kanyang mukha sa lupa at nainis si Rex, kaya ipinahayag ni Koji na walang silbi ang pakikipaglaban sa mga halimaw gamit ang mga pinataas na stats. Ipinaliwanag ni Rex na 10 level ang lamang ng halimaw sa kanya, kaya siguradong malaki pa rin ang makukuha niyang experience kaso binanggit ni Koji na kapag mas malakas ang halimaw kaysa sa adventurer, mas maraming experience points ang ibinibigay kapag natalo ito. Kahit mas mataas pa ang level ng adventurer kung mababa naman ang kanyang stats, mas marami pa rin siyang experience na makukuha at sa madaling salita, ginagantimpalaan ng sistema ang mga adventurer na humaharap sa mahihirap na laban. Tinanggap ni Rex ang paliwanag na iyon kaya sinabi ni Koji na simula ngayon ay lalaban na siya ng walang anumang pagpapalakas. Nangako rin si Koji na pagalingin niya agad si Rex kahit masusugatan ito at pumayag si Rex. Hinikayat siya ni Koji na ibigay ang lahat dahil napakalaki ng potensyal niya bilang isang hero. Mula noon, nakipaglaban si Rex sa mga halimaw ng walang anumang suporta kaya palagi siyang nasusugatan at habang nagsasanay siya, patuloy siyang binibigyan ni Koji ng mga payo upang gumaling ang kanyang paraan ng pakikipaglaban, habang ginagamit naman ni Rick ang kanyang healing magic upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Samantala ay naiinis si Cruel dahil pinapanood lang siya ni Koji sa gilid at hindi pinapayagang lumaban. Ipinaliwanag ni David na nag-aalala lamang si Koji para sa kanya dahil ang klase ng Sage ay para sa suporta at hindi sa harapang labanan. Sumang-ayon din si Koji at sinabi niyang nag-aalala lang siya dahil babae si Cruel. Nagselos naman si Rex dahil espesyal ang pagtrato kay Cruel samantalang siya ay halos pinapatay na ng mga halimaw. Dahil dito ay nahihiya na sinabi ni Cruel kay Koji na tigilan na ang pag-aalala sa kanyang kasarian at tulungan na lamang siyang mag-level up ng mas mabilis. Tinanggap ni Koji ang hiling niya ngunit halatang kinabahan siya. Habang pinapanood sila ay napangiti si David at nagustuhan ang samahan ng grupo. Gayunpaman ay nagtaka siya kung paano naging napakataas ng level ni Koji at tumanggi namang ipaliwanag ni Koji ang sikreto, kaya hindi na siya pinilit ni David. Dahil sa mga ginawa ni Koji noon, naniniwala si David na hindi lang pera ang dahilan kung bakit ito nagsikap magpalakas, dahil dito ay nagpasya siyang pagkatiwalaan si Koji sa pag-aalaga kay Krul. Iginiit ni Koji na walang matinong villager ang magsapanganib ng buhay para lamang sa ilang dagdag na gintong barya. Ngunit sumagot si David na marami pa ring villager ang ginagawa iyon upang mapabuti ang kanilang buhay. Nagtanong naman si Alice kung paano nakakatulong ang pagiging mas malakas sa pagkita ng pera at ipinaliwanag ni Koji na mas maraming gintong barya ang ibinabagsak ng mas malalakas na halimaw kapag natalo ang mga ito. Nang marinig iyon, naalala ni Alice ang isang maalamat na halimaw na sinasabing kasing lakas ng Demon Lord at naisip niya na kung matatalo nila iyon, baka sapat na ang kanilang makukuhang pera para mabili ang bihirang treasure chest ng guild. Pagkatapos nito ay taos-pusong nagpasalamat si Koji kay David sa pagtulong nitong makahanap ng mga empleyado. Mahinahon namang tinanggihan ni David ang papuri at iginiit niyang si Takako rin ang nagsumikap upang maging maayos ang lahat. Matapos makita ang dedikasyon nito ay binanggit niyang napakahusay nitong tao. Biglang ipinahayag ni Alice na babae talaga si Takako at nang marinig iyon, saka lang naunawaan ni David kung bakit napakalapit ng kilos ni Takako sa kanya at habang natutulala si David sa gulat, humanga naman si Koji dahil nagawa nitong makuha ang atensyon ng isang babae. Dahil sa inggit ay sinabi niyang sana ay makahanap din siya ng mapapangasawa balang araw,
Masayang ipinahayag ni Alice na maaari naman siyang pakasalan ni Koji kapag lumaki na siya, ngunit agad itong tinanggihan ni Koji at sinabing kapag nasa tamang edad na si Alice na 30 taong gulang na siya. Samantala, nagsusumamo si Rex na pagalingin na siya dahil halos hindi na niya kaya ang kanyang mga sugat pero hindi muna siya pinansin ni Cruel at sinermunan pa si Koji dahil pinaghihintay nito ang isang batang tulad ni Alice. Maya-maya lamang ay napansin niyang malapit nang mamatay si Rex kaya agad niya itong pinagaling. Nagpasalamat si Rex kay Koji sa lahat ng itinuro nito at hiniling na tingnan ang kanyang level. Nagulat siya nang makitang napakarami niyang level na nakuha sa napakaikling panahon at dahil dito, naisip ni Koji kung anong mga kakayahan ang matututunan ni Rex habang patuloy itong lumalakas. Ipinaliwanag ni Koji na noong lumampas siya sa level 100, nakuha niya ang kakayahang auto-regeneration at bukod pa rito, alam na rin ng grupo na mayroon siyang limit breaker at isa pang kakayahang nagbibigay sa kanya ng lakas upang hahamunin mismo ang mundo. Subalit 3 pa lamang ang alam nila, kaya sa sobrang taas ng kanyang level ay sigurado silang marami pa siyang ibang malalakas na kakayahan at dahil sa sobrang kuryosidad, tinanong nila si Koji kung ano pa ang iba niyang skills at ipinaliwanag naman niya na hindi naman niya ito itinago kailanman. Bilang patunay ay humiga siya sa lupa at hinintay na may lumapit na mga halimaw, pagkatapos ay simpleng pinitik niya ang isang bato gamit ang kanyang daliri at napatay agad ang mga halimaw sa isang iglap, matapos talunin ang mga ito ay ibinunyag ni Koji na 5 iba pa niyang skills ang ginamit niya sa simpleng pagpitik na iyon. Dahil wala naman silang nakitang kakaiba maliban sa paghagis ng bato, labis silang nalito at binuksan ni Koji ang kanyang status window at ipinakita nito na mayroon siyang skill na tinatawag na Super Finger, na nagbibigay sa kanya ng napakalakas na puwersa sa bawat pagpitik ng daliri. Ang natitira pa niyang mga skills ay puro nagpapalakas lamang lalo sa kakayahan niyang maghagis ng mga bato gamit ang kanyang mga daliri. Doon naunawaan ng lahat na iyon ang naging resulta ng mahabang paglalakbay ni Koji hanggang marating ang level 999. Ngayong nabunyag na ang kanyang sikreto, ibinuhos ni Koji ang lahat ng kanyang sama ng loob na naipon habang nagpapataas siya ng level. Naawa si Rex sa kanya at naintindihan kung bakit charged strike lang ang halos palagi niyang ginagamit sa labanan. Hindi na pinansin ni Koji ang kanilang pag-aalala at binanggit niyang umaasa siyang makakakuha si Rex ng mas magagandang skills, dahil mas malaki ang potensyal ng hero class kaysa sa isang simpleng villager.